KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1111 hanggang 1120. Ika-112 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1111. Huwag papasukin ang taong iyan sa lungsod. Nakaharap sa milyon-milyong hayop sa dagat sa harap at sa kanilang paligid, ang grupo ni Huang Xiaolong na may 2 tao at 2 hayop ay sumugod ng walang takot, nag-iwan ng bakas ng mga naputol na bangkay ng hayop sa likuran nila. Sa tuwing pumutok ang mga kamao ni Huang Xiaolong, mahigit 100 sibist ang mamamatay. Sa hindi kalayuan, ang lambat ng kidlat ng maliit na baka at ang itim na apoy ng Black Flame si Emperor Beast ay tumagos sa mga hayop sa dagat na parang karit ng Grim Reaper. Ang mga atake ng espada ni Aochi ay lalong lumakas sa bawat slash na katulad ng tidal waves, bawat bagong wave ay mas mabigat kaysa sa nauna nito. Ito ang resulta ng teknik na ibinigay ng maliit na baka, ang Goddess of Nine Heavens Sword Art. Katulad ng Goddess of the Nine Heavens Divine Art, ang parehong mga diskarte ay nilikha ng Chaos Goddess of the Nine Heavens. Gayunpaman, ang grupo ni Huang Xiaolong ay tila lalong nagpagalit sa mga kolonya ng mga hayop sa dagat na naging dahilan upang bombahin nila ang kanilang grupo ng mas matinding bangis. Ang maliit na zone na walang mga hayop sa dagat na nagresulta mula sa mga pagpatay kay Huang Xiaolong ay muling napuno ng galit na mga hayop sa dagat sa 1 segundo. Patayin! 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 Ang mga kamao ni Huang Xiaolong ay sunod-sunod na sinuntok ng ilang beses. Ang Great Void Divine Fist, Myriad Steps Godly Fist, Golden Dragon Punch, ang Barbarian God's Great Fist, ang Genyu Demon King Fist. Ginamit ni Huang Xiaolong ang lahat ng kamao na banal na sining na nakita niya nitong mga nakaraang araw, naganap na naisagawa ang bawat isa sa kanila. Lumakas ang masaganang puwersa ng Diyos mula sa kanyang 3 kataas-taasang Diyos, at si Huang Xiaolong ay tila nagkakaroon ng momentum habang siya ay nakikipaglaban. Nagpatuloy ito hanggang sa isang punto nang maramdaman niyang napakahina pa rin ang kanyang fist moves para sa kanyang panlasa, kaya kinuha niya ang Genyu Silver Moon Blade na nakuha niya mula sa Genyu Sect Treasury. Ang Genyu Silver Moon Blade na ito ay isang mahabang malapad na talong na tumitimbang ng mahigit 10 tonelada. Agad na nakakuha ng atensyon ang Silver Moon na nakaukit sa ibabaw nito dahil sa pulang dugong kumikinang sa paligid. Hawak ang Genyu Silver Moon Blade, tumalon si Huang Xiaolong sa ere. Inihatid ang kanyang pinakamataas na puwersa ng Diyos sa talim, ang nakaukit na kabilugan ng buwan ay biglang naglabas ng maliwanag na kislap ng pilak na liwanag habang ang isang nakakatakot na malamig na kapaligiran ay natipon sa marahas na unos mula sa impyerno na umiikot patungo sa mga hayop sa dagat. Sumigaw si Huang Xiaolong, buong lakas niyang ibinaba ang Genyu Silver Moon Blade. Ang mga pagsabog ng itim na talim na chi ay lumundag na parang tidal wave, lumulubog ng sunod-sunod na kayeg ng mga hayop sa dagat na sumugod patungo sa grupo ni Huang Xiaolong. Hindi mabilang na mga bangkay ng hayop sa dagat ang ibinalik sa hangin. Sumunod sa likod ng Black Blade Chi, isang baha ng dugong pulang ilaw ang lumabas mula sa katawan ng mahabang talim nang lumitaw ang isang pilak na buwan, masama at nanlalamig. Si Huang Xiaolong ay tumakbo ng walang tigil, kasama ang isang kahabaan ng mga hayop sa dagat na bumagsak sa kanyang likuran. Sa mga pader ng lungsod, ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang puwersa ay nakatitig na pinapanood ang figure na humahanggo sa kayeg ng mga hayop sa dagat na parang isang demonyo. Ang pagsaksi sa eksenang ito ay nabigla sa kanilang kaibuturan. Tao ba siya? Kahit na ang isang late 10th Order Heavenly God Realm Master ay walang lakas ng loob na sumisid sa kayeg ng mga sea beast na tulad nito kapag napaliligiran na sila ng tila walang katapusang sangkawan ng mga hayop, wala ng paraan para umatras. Safety anymore, at nang maubos ang God Force nila doon magiging kamatayan lamang. Ngunit ang figure na iyon ay tila may hindi mauubos na dami ng God Force, tsaka bakit parang tumataas pa rin ang kanyang momentum. Ito ay si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect.
Habang patuloy na pumatay si Huang Xiaolong habang papalapit sa Southwest City, sa wakas, nakilala siya ng isang disipulo mula sa Elephant Genesis sect at sumigaw para marinig ng lahat. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang tinig ng disipulong iyon sa mga pader ng lungsod, ang lahat ay napukaw sa pananabik. Ang balita na si Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect ay may pinakamataas na grade King rank Godhead, kaya isa sa mga dakilang henyo ng sekta, ay kumalat sa buong Green Cloud Island kanina. Kaya naman, lingid sa kaalaman ni Huang Xiaolong, mayroon na siyang reputasyon. Hindi lamang siya narinig ng mga alagad ng tatlong kilalang sekta, alam ng mga eksperto ng iba pang malalaki at maliliit na pamilya at puwersa sa Green Cloud Island ang kanyang pangalan. Alam na ang Diyos ng pagpatay sa larangan ng digmaan ay si Huang Xiaolong, lahat ng mga disipulo ng Barbarian God Sect sa Southwest City ay nasa sabik. Senior Brother Huang Xiaolong, ikinagagalak ka namin. Patayin ang mga anak na ito. Makapangyarihan si Senior Brother Huang. Maraming mga disipulo ng Barbarian God Sect ang sumisigaw sa pananabik, mga tagay at tawanan ng umalangaw-ngaw mula sa kanilang kampo. Ang Elephant Genesis sect na si Elder Li Qingyang ay hindi inaasahan na ang taong iyon sa larangan ng digmaan ay si Huang Xiaolong, bukod pa rito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay talagang napakataas. Kung hindi siya nagkakamali, ang lakas ni Huang Xiaolong ay maihahambing sa regular na 8th Order, marahil kahit isang 9th Order Heavenly God Realm Cultivator. Nagdilim ang ekspresyon ni Li Qingyang habang iniisip niya ito. Noong nakaraang pagkakataon, siya at ang kanyang junior na kapatid na si Zhou Wuya ang nagudyok kay Wei Chao ng Berserk Lion Sect at sa Three Evils na patayin si Huang Xiaolong para sa Chaos Spiritual Herb na inakala niyang pag-aari. Gayunpaman, ang mga resulta ay nalihis ng napakalayo mula sa kanilang nalarawan, si Huang Xiaolong ay buhay pa habang ang kanyang junior na kapatid na si Zhou Wuya ang namatay sa halip. Ang hindi niya maintindihan ay, paanong bumalik ang Berserk Lion Sect na si Wei Chao at ang Three Evils na hindi nasaktan. Para sa bagay na ito, minsang hinanap ni Li Qingyang si Wei Chao, ngunit bumalik siya na puno ng galit. Hindi lamang tumanggi si Wei Chao na makita siya, pinalayas din siya sa sangay ng Berserk Lion Sect. Tinundan ng mahigpit na tingin ni Li Qingyang ang malademonyong figure na pumapatay sa makapal na kaeg ng mga hayop sa dagat, isang mapaghiganti na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Matapos patayin ang mga alon ng mga hayop sa dagat, ang grupo ni Huang Xiaolong sa wakas ay nakarating sa ilalim ng mga pader ng lungsod. I-deactivate ang barrier, papasukin si Senior Brother Huang Xiaolong. Sumigaw ang mga disipulo ng Barbarian God Sect. Sa labas ng perimeter ng mga pader ng lungsod ay may protection na hadlang na itinayo ng Barbarian God Sect, Elephant Genesis Sect, at ang kasalukuyang mga master ng Great Whale Sect. Dahil sa matinding pag-atake ng mga Sea Beast, na-activate ang protective barrier, kaya naman, para makapasok si Huang Xiaolong sa lungsod, kinailangang ibaba ang protective barrier. Maghintay. Umalangaw-ngaw sa hangin ang masungit na boses ni Li Qingyang, minsan kong narinig na sa maraming tribo sa dagat, mayroong isang tribo na tinatawag na Illusionary Fish Tribe. Maaaring baguhin ng mga tao ng tribong ito ang kanilang mga katangian upang maging katulad ng sino mang gusto nila, sino ang makakagarantiya na ang Huang Xiaolong na ito ay hindi isang illusionary fish tribe na nakabalat kayo. Sa sandaling ibinaba natin ang proteksyon na hadlang, ang tubig ng hayop sa dagat ay babawan ng sabay-sabay. Sa oras na iyon, ang daan-daang libong inosenteng buhay ng Southwest City ay tatapakan, sino ang makakasagot sa responsibilidad na ito. Ang mataas na echelon mula sa Great Whale Sect pati na rin ang iba pang puwersa ay nagpalitan ng tahimik na tingin. Gayunpaman, ang Barbarian God Sect's branch na si Elder Guo Zuan ay nagalit, ang kanyang mga mata ay nagluwan ng apoy habang tinatitigan niya si Li Qingyang, ang mga umutot ng iyong ina, kalokohan iyon. Sinasabi mo ba na ang ilang libong mga hayop sa dagat na pinatay ngayon ay ang Sea Tribe lang na nagpapalabas? Li Qingyang, huwag isipin na hindi ko alam kung anong uri ng masamang balak ang ginagawa mo sa Elephant Genesis Sect. Gusto mo bang gawing dahilan ng pagpatay sa tribo ng dagat para patayin ang disipulo nating Barbarian God Sect? Sasabihin ko ito sa iyong mukha ngayon, kung may nangyaring sakuna kay Huang Xiaolong, ang iyong buong Elephant Genesis Sect ay ililibing kasama niya.
Humisi si Li Qingyang sa mga salita ni Guo Zuan, anong malalaking salita, ang ating buong Elephant Genesis sect na ililibing kasama niya. Guo Zuan, maliban kung ang iyong sect ancestor ay dumating dito at ginagarantiyahan na siya ang tunay na Huang Shaolong, ang proteksyon na hadlang ay mananatiling ganoon. Sumikip ang mukha ni Guo Zuan. Kakaalis lang ng mga ninuno ng tatlong sekta sa Southwest City kahapon upang pumasok sa Endless Sea at aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan bago sila bumalik. Sa panahong iyon, matagal nang patay si Huang Shaolong at 2 beses nang ililibing. Ikaw, ibigay mo ang barrier token. Halos hindi mapigilan ni Guo Zuan ang matinding galit sa kanyang puso. Upang mapababa ang proteksyon na hadlang, kinakailangan ang mga token ng tatlong sekta. Humuso si Li Qingyang sa pang-aalipusta, hindi pinansin ang kahilingan ni Guo Zuan. Hindi na napigilan ang kanyang galit, hinugot ni Guo Zuan ang mahabang espada sa kanyang kamay. Bigla na lang, namuo ang tensyon sa pagitan ng mga disipulo ng Barbarian God Sect at ng Elephant Genesis Sect na mga disipulo, sa bingit ng pagpasok sa isang todong labanan. Ang natitira ay nanonood ng may kaba, walang sino mang inaasahan na magkakaroon ng mga bagay sa puntong ito, habang ang Great Whale Sect Elder ay tila nag-e-enjoy sa palabas. Sa ilalim ng mga pader ng lungsod, ang maliit na baka ay umangat sa hangin kasama si Huang Shaolong sa likod nito. Kumikislap ang mga kidlat sa paligid ng mga gininto ang sungay nito at tumama sa proteksyon na hadlang na nagbukas ng napakalaking butas. Si Huang Shaolong, Yao Qi, at ang 2 halimaw ay madaling lumipad. Ang lahat sa kabilang panig ng proteksyon na hadlang ay natulala sa biglaang pagbabago. Si Li Qingyang ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla. Mabilis niyang itinuro si Huang Shaolong at sumigaw, ang pump na ito ay tiyak na isang miyembro ng Illusionary Fish Tribe na nakabalat kayo. Narinig ng lahat ng mga alagad ng Elephant Genesis Sect ang aking utos, patayin ang taong ito, hindi siya dapat pumasok sa lungsod. Pagkatapos ay sinugod niya si Huang Shaolong matapos ilabas ang utos na ito gamit ang kanyang espada. Ang liwanag ng espada ay lumipad na katulad ng isang makamandag na dragon na dumating sa lalamunan ni Huang Shaolong sa isang kisap mata. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 11:12. Nasaan si Elder Li Qingyang? Pinapanood ang dulo ng venomous dragon sword ni Elder Li Qingyang na dumiretso sa kanyang lalamunan, ang momentum ni Huang Shaolong ay sumabog sa isang iglap. Isang dagindong na tunog ang nagmula sa kanyang katawan na parang may banal na kidlat sa loob niya, at sa harap ng mga nanunood na eksperto sa mga pader ng lungsod, 1,000 armas ang lumabas mula sa likod ni Huang Shaolong. Ungol ni Huang Shaolong. Ang napakalaking pressure na lumalabas mula sa kanyang katawan ay talagang pinilit ang venomous dragon sword ni Li Qingyang na lumihis sa landas nito. Bago makapag-react ang sinuman, gumalaw ang 1,000 braso sa likod ni Huang Shaolong, nagsanib sa isang nilalang. Kumanti si Huang Shaolong. Isang suntok lang. Ang lakas ng kanyang kamao ay palm unit sa kalawakan na para bang makakabutas ito ng langit at lupa. Ang venomous dragon sword ni Li Qingyang ay sumabog sa alikabok, ngunit ang puwersa ng kamao ni Huang Shaolong ay humabol sa kanya, na lumaki sa kanyang paningin. Sa isang segundo, si Li Qingyang ay nagsagawa ng higit sa 10 iba't ibang uri ng mga diskarte sa paggalaw ng hindi nagtagumpay. Ang puwersa ng kamao ni Huang Shaolong ay nakalock sa kanya. Gaano man siya umiwas o tumakbo, pabago-bago ang kanyang direksyon, hindi niya nagawang iwaksi ang paparating na pag-atake. Bang! Isang mahinang bom ang tumunog habang ang lakas ng kamao ni Huang Shaolong ay tumama sa dibdib ni Li Qingyang, na naging sanhi ng kanyang katawan na gumawa ng arko sa hangin habang umaangal sa sakit. Sa himpapawid, sumabog ang dibdib ni Li Qingyang, nag-iwan ng putol-putol na laman at nakanganga na butas kung saan naroon ang kanyang dibdib. Nagkataon man o hindi, pagkatapos na maalis si Li Qingyang sa mga pader ng lungsod, ang kanyang katawan ay bumaril sa butas sa proteksyon na hadlang na ginawa ng maliit na baka ilang sandali bago ito nahulog mula sa saklaw ng proteksyon na hadlang.
Kaagad, ang halimuyak ng sariwang dugo ay nagpanibago sa siklab ng mga hayop sa dagat na nagtulak sa kanila na sugurin si Li Qingyang. Natigilan, si Li Qingyang ay natarante sa matinding sakit na nagmumula sa kanyang braso habang ito ay nakagat at napunit mula sa kanyang balikat. Isang nakakaiyak na panaghoy ang naganap. Huwag kang pumunta dito. Cram. Iligtas mo ako. Nagpatuloy ang mga hiyawan na nagtataas ng buhok sa labas ng proteksyon na hadlang ng Southway City. Desperado si Lin Qingyang na takasan ng napakaraming hayop sa dagat na dumarating sa kanyang ngunit siya ay nasugatan ng husto sa suntok ni Huang Xiaolong. Hindi man lang niya makuha ang ikasampung bahagi ng kanyang karaniwang lakas sa ngayon, paano niya mapipigilan ang walang katapusang pag-atake ng mga si Beast na ito? Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Sa oras na ang lahat na nakatayo sa mga pader ng lungsod ay nag-react, ang natitirang braso ni Li Qingyang ay nakagat lamang ng isang hayop sa dagat. Nang marinig ang mga hiyaw ng sakit ni Li Qingyang at humihingi ng tulong, ang mga disipulo ng Elephant Genesis Sect ay namula at nalilito kung ano ang gagawin. Gusto nilang bumaba para tulungan siya, ngunit tumindig ang kanilang mga balahibo habang nakatingin lang sa kakilakilabot na agos ng hayop sa dagat sa ibaba. Sa maikling ilang segundo ay nag-alinlangan ang mga alagad ng Elephant Genesis Sect na iyon, nawala ang figure ni Li Qingyang sa paningin, na nalubog sa dagat ng mga hayop. Undulating muffled na hiyawan ay nagmula sa ibaba ngunit sa lalong madaling panahon humupa. Lahat ay nanonood, natakot, habang ang laman ni Li Qingyang ay napunit at hinati ng mga hayop sa dagat. Huang Xiaolong, anong lakas ng loob mong pumatay ng elder ng Elephant Genesis Sect natin? Ikaw, mapahamak ka. Moldite. Ang isa pang Elephant Genesis Sect elder na siyang yun ay umikot, itinuro ng isang daliri si Huang Xiaolong sa galit. Humisi si Huang Xiaolong, sino sa iyong mga mata ang nakakita na ako ang pumatay sa kanya? Namatay si Li Qingyang sa panga ng mga hayop sa dagat, saksi ang lahat dito. Nagalit siyang yun sa sagot ni Huang Xiaolong. Kung gayon, kahit napatayin ko siya, ano ang magagawa mo? Ang mga sulok ng labi ni Huang Xiaolong ay napangiti, gusto mo siyang ipaghiganti. Bahagyang namutla siyang yun nang bigla niyang naalala ang napakalakas na lakas ni Huang Xiaolong. Bilang elder na namamahala sa sangay ng Elephant Genesis Sect sa Southway City, ang lakas ni Li Qingyang ay itinuring na isa sa nangungunang tatlo sa mga elder ng sekta, sa pinakamataas na bahagi ng ikasyam na Order Heavenly God Realm. Kung ang isang peak late 9th Order Heavenly God Realm na si Li Qingyang ay natagpuan ng pagkatalo sa mga kamay ni Huang Xiaolong, hindi ba siya, siyang yun, isang maagang 9th Order Heavenly God Realm na naghahanap ng kamatayan kung siya ay sumisigaw na ipaghiganti si Li Qingyang? Sa puntong ito, ang mga eksperto ng iba't ibang puwersa ay nakatingin kay Huang Xiaolong na may takot sa kanilang mga mata, ngunit halata rin ang hindi paniniwala. Si Huang Xiaolong ay gumugol ng wala pang isang dekada sa Barbarian God Sect, gaano kabilis tumaas ang kanyang lakas sa ganitong lawak. Parang surreal sa kanila. Sa oras na ito, naglabas si Huang Xiaolong ng isang tali mula sa kanyang special na singsing, kumikinang na ginto at naglalabas ng mapang ipong aura. Ang Barbarian God Sect na si Elder Go Zuan at ang lahat ng kasalukuyang Barbarian God Sect na disipulo ay lumuhod, dahil ang tali sa kamay ni Huang Xiaolong ay ang kanilang sect ancestor na si Lu Suo. Ang tali na nagbigay ng pinakamataas na autoridad sa buong Barbarian God Sect. Hawak ko sa kamay ko ang tali ng Barbarian God Sect ancestor, may sino man ba mula sa Elephant Genesis Sect, Great Whale Sect, o iba pa ang gustong ipin ako bilang isang especially iya mula sa Illusionary Fish Tribe. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay dumaan sa mga grupo ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect, sa wakas huminto sa katawan ni Yang Yun. Iniwasan ni Yang Yun ang mga mata ni Huang Xiaolong, hindi nang ahas na harapin siya ng direkta. Sa oras na ito, ang tunog ng sumisipol na hangin sa di kalayuan. Isang figure ang nakitang nakasakay sa isang mahabang espada, patungo sa Southway City sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na nila ang figure. Nang makita ni Yang Yun at ng mga disipulo ng Elephant Genesis Sect ang mukha ng tao, bumakas ang kagalakan sa kanilang mga mukha. Pagbati, dakilang Elder Hu Qing.
Ang bagong dating ay walang iba kundi ang Great Grand Elder ng Elephant Genesis sect na si Hu Qing. Tumango si Hu Qing bilang tugon, ngunit sa loob-loob niya ay nabigla siya nang makita ang mga disipulo at elder ng Barbarian God sect na nakaluhod sa harap ni Huang Xiaolong. Matapos lumingon sa paligid at hindi makita ang taong hinahanap niya, tinanong ni Hu Qing si Yang Yun, nasaan si Elder Li Qingyang? Agad na sinamantala ni Yang Yun ang pagkakataon. Itinuro ang isang daliri na nanginginig sa galit kay Huang Xiaolong, inatake ni Yang Yun, sa pagsagot kay Great Grand Elder Hu Qing, si Huang Xiaolong ng Barbarian God sect, pinatay niya si Elder Li Qingyang. Tungkol naman kay Li Qingyang na humahadlang sa iba na ibaba ang proteksyon na hadlang para kay Huang Xiaolong, siya rin ang unang umatake, ni isang salita ay hindi nabanggit. Ano? Naramdaman ni Hu Qing na parang tinusok ng isang higanting karayom ang kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay nanliit ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay, pinagmasdan si Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, hindi mo ba pinalalaki ang iyong posisyon bilang henyo ng Barbarian God sect? Talagang iniisip mo na kaya mong patayin ang mga elder ng Elephant Genesis sect ko kung gusto mo dahil lang sinusuportahan ka ng sect chief at sect ancestor mo. Tamad na sumulyap si Huang Xiaolong kay Hu Qing at hindi nag-abala pang tumugon. Lalong tumindi ang galit ni Hu Qing nang makitang hindi siya pinansin ni Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, ikaw. Mabuti, napakabuti. Pinatay mo ang elder ng aking sekta, kukunin ko ang iyo bilang kapalit, isang buhay para sa isang buhay. Kahit na narito ang iyong sect ancestor, hindi siya maaaring makipagtalo kung hindi man. Sa sinabi nito, ang aura ni Hu Qing ay sumibol ng buong lakas, na nagpahirap kay Huang Xiaolong. Agad namang napatras ang iba dahil sa nakakasakal na pressure. Ang dagandong ni Hu Qing ay nanginginig sa hangin habang ang kanyang katawan ay sumulpot pasulong habang ang kanyang palad ay nakidipang pababa sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong. Isang palm imprint na naglalabas ng masasamang itim na liwanag ang bumagsak kay Huang Xiaolong na mas mabilis kaysa sa hangin. Ang itim na imprint ng palad ay lumaki ng ilang beses sa orihinal na laki nito, ngunit nang malapit ng matamaan si Huang Xiaolong hanggang sa kanyang kamatayan, isang higanting binti ang humadlang sa pag-atake ni Hu Qing. Dumagundong. Kasunod ng dumadagindong na dagindong, napatras si Hu Qing nang wala sa balanse, natambo ang ilang mga disipulo ng Elephant Genesis sect sa likod niya bago bumagsak sa lupa habang umuubo siya ng dugo. Walang inaasahan, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat na nakatingin sa Black Flame Sea Emperor Beast. Ang Black Flame Sea Emperor Beast ang mismong nakapidyo sa pag-atake ni Hu Qing ngayon lang. Bagamat ang huling 10th Order Heavenly God Realm cultivation ni Hu Qing ay mas mataas kaysa sa peak early 10th Order Black Flame Sea Emperor Beast, ang bloodline nito ay malapit sa isang Chaos Spiritual Beast at ang kasalukuyang lakas nito ay higit pa sa sapat upang sipkain si Hu Qing habang ito nagustuhan. Dahan-dahang bumangon muli si Hu Qing, parehong namangha at galit habang pinagmamasdan ng Black Flame Sea Emperor Beast. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging pangit sa pangalawa. Yung nasa likod ni Huang Xiaolong, parang Black Flame Sea Emperor Beast. Mukhang ganon. Kung tama ang pagkakaalala ko, parang 2 taon na ang nakakaraan ay lumitaw ang Black Flame Sea Emperor sa Dralian Island, ngunit kalaunan ay nawala ito at walang nakakaalam kung bakit. Maaari ba itong pareho? Paano ito nasakop ni Huang Xiaolong? Sa di kalayuan, sa wakas ay nakilala ng mga eksperto ng ilang pamilya ang Black Flame Sea Emperor at nagbubulungan sila. 2 taon na ang nakalilipas, ang Golden Dragon Gate at Berserk Lion Sect ay magkasamang hinarangan ang lahat ng mga balitang may kaugnayan sa Black Flame Sea Emperor Beast, kaya marami sa kasalukuyang mga tao ang hindi alam ang buong detalye. Tumingin ang lahat, ang pag-agos ng hayop sa dagat ay umaatres. Sa oras na ito, bulalas ng isang eksperto sa pamilya. Ang iba ay mabilis na lumingon upang tumingin, at sa katunayan, ang kawin ng mga hayop sa dagat na pumalibot sa Southwest City sa huling kalahating buwan ay lumalayo sa lungsod sa maayos na paraan. Lumayo sila ng palayo, hanggang sa wakas ay wala nang makitang hayop sa dagat. Nawala ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Huang Xiaolong. Natitiyak niya na ang pag-urong ng sea beast tide ay walang kinalaman sa kanyang hitsura. Ano, kung gayon,
ang maaaring dahilan. Kahit na nawala na ang dagat ng hayop, si Huang Xiaolong ay may masamang pakiramdam sa halip. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 11:13. Isang bagong halo ng Beast Tide Attack. Nakangiti at nagpapalakpakan ang ibang mga eksperto habang pinagmamasdan ang pagurong ng mga hayop sa dagat na parang may natanggal na pasanin sa kanilang dibdib. Huang Xiaolong, hindi matatapos ng ganito lang ang kaso ng walang habas mong pagpatay sa elderly Qingyang ng Elephant Genesis sect ko. Pinalaan ng dakilang Grand Elder na si Hu Qing si Huang Xiaolong na may mapot na tingin bago bumaling para utusan si Yang Yun, aalis na kami. Tumalon siya sa ere at umalis ng ganun-ganun lang. Nagmadali si Yang Yun para makahabol. Mamantong hininga si Huang Xiaolong, hindi kumilos para pigilan sila. Ang mapanganib na sitwasyon ng Southwest City ay hindi pa talaga naaalis. Ang pag-iiwan sa dalawang iyon na buhay pansamantala ay maaaring magbigay ng ilang lakas sa pakikipaglaban sa lungsod. Kasunod nito, sina Huang Xiaolong at Yao Qi ay dinala sa barbarian god sect ni Elder Guo Zuan. Dahil sa emergency na sitwasyon, pansamantalang inilipat ng tatlong sekta ang kanilang branch command sa isang tirahan na mas malapit sa mga pader ng lungsod. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, si Huang Xiaolong at Yao Qi ay umupo sa mga pangunahing upuan habang si Guo Zuan ay umupo sa mas mababang upuan sa kinauupuan ni Huang Xiaolong. Matapos makaupo ang tatlo, tinanong ni Huang Xiaolong si Guo Zuan tungkol sa pinakabagong sitwasyon ng Southwest City at sa kabuuan ng Green Cloud Island. Ngayon lang nalaman ni Huang Xiaolong na ang pag-atake ng mga Sea Beast at Sea Tribe sa pagkakataong ito ay mas matindi kumpara sa nakaraan. Sa ilang daang lungsod sa Green Cloud Island, higit sa 100 ng mga ito ang na-annex ng mga Sea Beast. Ang talagang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay, sa pagkakataong ito, ang mga hayop sa dagat at mga tribo ng dagat ay hindi lamang naglunsad ng malawakang pag-atake sa Green Cloud Island kundi pati na rin sa Dralian Island, Perennial Temple Island, Kyunsayong Island, at 10 iba pang isla sa kapuluan. Ang karaniwang punto ng mga islang ito ay ang lahat ng ito ay inookupahan ng mga tao. Ang mga sitwasyon ng mga islang ito ay halos magkapareho, kaya hindi sila makakapagpadala ng anumang mga reinforcement sa Green Cloud Island. Ang lahat ay nakasalalay sa sariling magagamit ng mga sekta at puwersa ng Green Cloud Island. Kumislap ang mga mata ni Huang Xiaolong, ano ang dahilan ng mga Sea Beast at Sea Tribe na naglunsad ng ganoong kalaking pag-atake sa mga isla na sinasakop ng tao? Nagkaroon ba ng salungatan sa pagitan ng mga nilalang sa dagat ng walang katapusang dagat at iba pang mga teritoryo sa dagat? Kalmado ang mga sumunod na araw. Mula nang umatras ang tubig sa dagat sa araw na iyon, wala nang pag-atake sa lungsod. Gayunpaman, hindi niluwagan ni Huang Xiaolong ang kanyang pagbabantay, sa halip, pinataas niya sa mga disipulo ng barbarian god sect ang kanilang dalas ng patrol. Sa iba't ibang oras sa araw, sina Huang Xiaolong at Yao Qi ay umiikot sa lungsod gamit ang maliit na baka at Black Flame Sea Emperor Beast, samantalang sa gabi, parehong nakatutok sa pagpapataas ng kanilang lakas. Bilang resulta ng pagsipsip ng God Force mula sa Ancient God Realm Godhead nitong mga nakaraang araw, tumaas ng husto ang lakas ni Huang Xiaolong. Kaya mas malapit na siyang makapasok sa kalagitnaan ng Sixth Order Heavenly God Realm. May kutob si Huang Xiaolong na, sa loob ng isang buwan, magagawa niyang pumasok sa kalagitnaan ng Sixth Order Heavenly God Realm. Para naman kay Hu Qing at Yang Yun ng Elephant Genesis sect, tahimik din sila sa panahong ito na para bang natatakot sila sa lakas ni Huang Xiaolong at hindi nanghahas na gumawa ng anumang galaw. Lumipas ang ilang araw sa parehong paraan. Si Huang Xiaolong at Yao Qi ay nagpapatrolya sa paligid ng lungsod nang biglang naramdaman ni Huang Xiaolong na parang may malaking bundok na dumidiin sa kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang lindol sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito halata sa una, ngunit ang mga panginginig ay lalong tumindi. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bitek sa mga lansangan ay umabot na sa mga gusali, na naging sanhi ng pagguho ng mga pader at pagguho ng mga gusali. Wala pang isang minuto, parang ang buong Southwest City ay nanginginig ng husto.
Out of nowhere, umalangaw sa buong lungsod ang isang mahabang matunog na sigaw. Parehong sina Huang Xiaolong at Yao Qi ay nagpahayag ng malungkot na mga ekspresyon nang marinig ang tunog na ito. Ito ang napagkasunduang hudyat ng tatlong sekta nang umaatake ang si Beast Tide na nagpapaalerto sa lahat ng eksperto sa loob ng South Y City na umaatake ang mga si Beast sa lungsod. Let's go! Hindi nagatubili sina Huang Xiaolong at Yao Qi habang nagmamadali silang pumunta sa entrance ng lungsod sakay ang maliit na baka at ang Black Flame Sea Emperor Beast. Nagpapatrolya sila malapit sa mga pader ng lungsod, kaya hindi inabot ni Huang Xiaolong at Yao Qi ang tuktok ng mga pader ng lungsod. Gayunpaman, nang makita nila kung ano ang darating sa kanila, kahit na ang isang malakas na kalooban na tulad ni Huang Xiaolong ay hindi maiwasang bahagyang mamatla. Kabaybayin sa di kalayuan, mas maraming hayop sa dagat kaysa sa nakikita ng mata ang mabilis na tumitawid sa lupa patungo sa South Y City. Hindi lamang mula sa dalampasigan, maging ang hangin ay napuno ng mga hayop sa dagat na maaaring lumipad, na may mga higanting pakpak sa kanilang mga katawan na umaabot sa 100 metro ang haba. Iyon ang hayop sa dagat na tinatawag na Odd-Eye Giant Wings Beast. Bulalas ng isang Great Whale Sect Elder. Odd-Eye Giant Wings Beast. Nang marinig siya ng mga tao sa malapit, namutla ang kanilang mga mukha. Ang Odd-Eye Giant Wings Beast na ito ay bahagi ng isa sa maraming mga sea beast na tribo, isang sikat din na tribo na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan sa pag-atake, hindi banggitin ang kanilang bilis at liksi sa hangin. Ang bilis ng Third Order Heavenly God Realm Odd-Eye Giant Wings Beast ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa Fourth Order Heavenly God Realm ng Human Cultivator. Si Huang Xiaolong ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang dagat Beast Tide sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa ilang daang milyon ang bilang. Hindi lamang ang bilang ng mga hayop sa dagat ay 10 beses na mas mataas kaysa sa huling pag-atake, kasama ang pagdaragdag ng Odd-Eye Giant Wings Beast, ang South Y City ay mahirap ding ipagtanggol na umaasa lamang sa kasalukuyang bilang ng mga eksperto ng tao na naruroon sa loob ng lungsod. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Yao Qi, maghintay ka dito sa loob ng lungsod para makabalik ako. Lumingon si Huang Xiaolong at sinabi kay Yao Qi. Nang hindi naghihintay ng kanyang tugon, umalis si Huang Xiaolong kasama ang maliit na baka na nakasakay patungo sa kayeg ng mga hayop sa dagat na nagmamadali patungo sa lungsod. Xiaolong. Tabik na sigaw ni Yao Qi, hahabulin na sana niya si Huang Xiaolong nang marinig niya ang boses nito sa kanyang mga tainga sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos lamang niyang marinig ang sinabi ni Huang Xiaolong sa pamamagitan ng voice transmission ay sumuko siya sa paghabol sa kanya. Dumating si Hu Qing ng Elephant Genesis Sect at nakita si Huang Xiaolong na dir-diretsong nakasakay sa kayeg ng mga hayop sa dagat na nanunuya. Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya, iniisip, gusto mong maging bayani. Kung gayon mas mabuting mamatay ka sa tinapakan ng mga hayop sa dagat na ito. Sa mga mata ni Hu Qing, tiyak ang pagkamatay ni Huang Xiaolong sa sandaling siya ay nabigla ng nagngangalit na mga hayop sa dagat. Sa pagharap sa isang beast tide na ganito kalaki, tanging ang Ancient God Realm Masters na maaaring mag-teleport ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang iba sa mga eksperto ay may iba't ibang naiisip na pinapanood si Huang Xiaolong na humahangos patungo sa mga papasok na hayop. Kawakas, nagbanggaan si Huang Xiaolong at ang mga hayop sa dagat. Hawak ni Huang Xiaolong ang Genyu Silver Moon Blade, walang awang nilaslas. Ang Black Blade Chi ay maayos na pinaghiwa-hiwalay ang mga hayop sa dagat sa landas ni Huang Xiaolong. Kasabay nito, ang isang mabangis na wind vortex ay nagtitipon sa paligid ng Huang Xiaolong. Kahit anong halimaw na napakalapit sa kanya ay nilamon ng wind vortex na ito. Matapos lamunin ng mga hayop sa dagat na ito sa puyaw ng hangin, ang mga tuyong bangkay ay itatapon pabalik sa loob ng ilang segundo. Kahit na may mahabang distansya sa pagitan ni Huang Xiaolong at ng mga taong nakatayo sa tuktok ng mga pader ng lungsod, malinaw na nakita nila ang nangyari. Bawat isa sa kanila ay lihim na huminga ng malamig na hangin habang pinapanood ang lakas ng labanan ni Huang Xiaolong, lalo na ang dalawang Elephant Genesis Sect na sina Hu Qing at Yang Yun.
Ang napiling sandata ng maliit na baka ay ang pinagkakatiwalaang pares ng gintong sungay nito. Ang lilang lambat ng kidlat ay tumagos sa larangan ng digmaan na nagsunog ng maraming hayop sa dagat upang maging uling. Isang tao at isang baka ang walang pagod na sumulong. Itinulak ni Huang Xiaolong ang kanyang Archdevil Supreme Godhead sa limitasyon. Habang sinisipsip niya ang enerhiya ng mga sea beast na ito, hindi tumigil ang kanyang mga kamay sa pagindayog ng Genyu Silver Moon Blade na nagwasak ng mga kumpol ng Black Blade Chi. Pagkalipas ng ilang minuto, ang bilang ng mga hayop sa dagat na namatay kay Huang Xiaolong at ang pag-atake ng maliit na baka ay lumampas sa libo-libo. Bagamat hindi gaanong karami ang ilang libong hayop sa dagat, sa bilis na ito, sa isang araw, si Huang Xiaolong at ang bilang ng maliit na baka ay mas malapit sa 100,000. Gayunpaman, ang mga paggalaw sa panig ni Huang Xiaolong ay agad na umakit ng mas malalakas na hayop. Sa hindi kalayuan, lumipad patungo sa kanya ang isang late 10th Order Heavenly God Realm Sea Beast na may 2 ulo, 8 paa, at 3 mata. Umuungol, ang mga dambuhalang palad nito ay dumampi kay Huang Xiaolong mula sa itaas. Ang malaking hayop na ito ay may bakas ng Primordial Divine Beast Bloodline, ang Sea Morning Beast. Sa kabila ng pagiging late 10th Order Heavenly God Realm lamang, ang lakas nito ay maihahambing sa isang peak late 10th Order Cultivator. Nang mapansin ito, halos masuntok ni na Li Qingyang at Yang Yun ang hangin sa pananabik. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 11:14. Lethal Carapace si Rhino. Sa loob ng ilang segundo, ang 2 paa sa harapan ng higanteng si Behemoth ay dumating 10 metro ang layo mula sa ulo ni Huang Xiaolong. Namis ng mga disipulo ng Barbarian God Sect ang panunood sa mapanganib na sitwasyong ito. Namumutla na si Yao Qi, umiiyak ng malakas, Xiaolong. Nang akala ng lahat ay siguradong patay na si Huang Xiaolong, itinaas niya ang kanyang ulo, sinulyapan ang mga higanting binti na sinusubukang tumapak sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay malamig. Nang ang mga binti ng si Behemoth ay 1 metro mula sa korona ng ulo ni Huang Xiaolong, ang mga higanting binti ay talagang huminto sa himpapawid. Sa harap ng mga nanonood mula sa mga pader ng lungsod, isang layer ng berdeng yelo ang lumitaw sa mga binti ng higanteng si Behemoth at mabilis na kumalat pataas. Una, tinakpan nito ang 2 paa sa harap, pagkatapos ang katawan nito, bago ang natitirang bahagi ng katawan nito ay nakulong sa ilalim ng makapal na layer ng berdeng yelo, na nagiging isang berdeng ice statue. Ano yon? Sa mga pader ng lungsod, si Hu Qing ng Elephant Genesis Sect ay tumili sa hindi makapaniwala. Katatapos lang ng boses niya nang lumitaw ang isang higanteng berdeng yelo, ang Green Ice Hail Devil Bing Jiuyi. Si Bing Jiuyi ay nakatayong mataas sa ere sa likod ni Huang Xiaolong na naglalabas ng malupit na divine power. Ang nakakatakot na napakalamig na chi ay sumabog na parang isang galit na tsunami na bumawa sa lahat ng direksyon. Sa Huang Xiaolong bilang sentro, ang lahat ng mga hayop sa dagat sa loob ng 10,000 li radius ay nagyelo bilang mga estatwa ng yelo. Ang mga eksperto sa mga pader ng South Y City ay nakanganga na nanunood sa biglaang pagliko ng mga pangyayari na tulala sa kinatatayuan nila. Nakatuon ang kanilang mga tingin sa higanteng berdeng figure na tahimik na lumulutang sa hangin sa likod ni Huang Xiaolong. Puro ng an ancient god realm. Nanginginig ang dila ni Hu Qing habang napasigaw siya sa gulat, lumunok ng ilang beses, naramdaman ang malamig na gumagapang sa kanyang mga kamay at paa. Isang sinaunang Diyos Realm Master. Mula sa sinaunang Green Ice Hail Devil Tribe. Ang mga tunog ng mga tao na humihigop ng malamig na hangin ay maririnig sa buong paligid, ang pagkamangha na may halong di paniniwala sa kanilang mga puso na nakatingin sa 2 figurang magkasamang nakatayo. Ang Huang Xiaolong na ito ay mayroon talagang isang ancient god realm master na nagpoprotekta sa kanya. Habang ang kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Elephant Genesis Sect Elder Yang Yup, ang kanyang puwitan ay humigpit sa takot. Tinalot ng takot ang kanyang puso na parang humihinga sa kanyang leeg ang araw ng paghuhukom. Si Elder Guo Zuan at ang nakapaligid ng mga disipulo ng Barbarian God Sect ay kasing gulat din ng iba.
Tanging si Yao Chi lamang ang may kagalakang ekspresyon sa kanyang mukha. Kanina, tiniyak ni Huang Xiaolong sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission na mayroon pa rin siyang proteksyon ng Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil, at hindi siya nagsinungaling sa kanya. Sa labas ng mga pader ng lungsod, si Huang Xiaolong ay lumipad ng mataas sa himpapawid hanggang siya ay nakatayo ng harapan sa behemoth ng dagat. Ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumalamon na kapangyarihan ay gumulong patungo sa higanteng Sea Beast sa sobrang bilis na parang hindi na ito makapaghintay ng ilang sandali. Sa ilang sandali, ang esensya ng Sea Behemoth ay sinipsip na tuyo. Hindi kailanman binalak ni Huang Xiaolong na ilantad ang pagkakaroon ni Bing Jiuyi ng napakabilis, ngunit walang ibang paraan para dito. At muli, ang pagbubunyag ng pag-iral ni Bing Jiuyi ay maaaring hindi naman isang masamang bagay. Kahit papaano, mapipigilan nito ang mga nakakainis na maliliit na hipon na hindi makapaghintay na pukawin ang kaldero sa kaguluhan. Matapos masipsip ang essence energy ng Sea Behemoth, muling lumawak ang vortex na nabuo sa paligid niya. Kasama ng kanyang kapangyarihan sa kadiliman, si Huang Xiaolong ay parang isang gumagalaw na higanteng black hole, na naging dahilan upang masipsip sa vortex ang lahat ng nagyayelong hayop sa dagat. Habang parami ng parami ang mga sea beast na sinipsip sa black hole, tumaas ang momentum ni Huang Xiaolong. Patayin, patayin, patayin. Mga kurap ng itim na blade chi na bumaril mula sa Genyu Silver Moon Blade. Tirichit asterisk S. Makalipas ang ilang oras. Sa likod ni Huang Xiaolong, sa katunayan, sa paligid niya ay mga tuyong bangkay ng mga hayop sa dagat. Nakatayo sa himpapawid sa itaas ng tubig ng hayop sa dagat, ang lumalamon na itim na butas na umiikot sa paligid ng Huang Xiaolong ay patuloy na lumaki, na umabot sa kahangahangang ilang daang liang diametro. Si Huang Xiaolong ay ang ehemplo ng isang Diyos ng kamatayan na umakyat mula sa kailaliman ng impyerno, isang Diyos ng kamatayan na nakatungo sa landas ng pagpatay. Sa mga pader ng lungsod, kapwa ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect Elders at mga disipulo ay nagising mula sa kanilang pagkagulat at nahulog lamang sa isang malalim na hukay ng takot. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na pagpatay ni Bing Jiuyi, Huang Xiaolong, at Xiao Niu sa mga Sea Beast, nabigo pa rin silang tatlo na hadlangan ang mga Sea Beast sa pag-target at pag-atake sa Southwest City. Sunod-sunod na grupo ng mga hayop sa dagat ay sumulong pa rin ng walang takot, na mabangis na umaatake sa proteksyon na hadlang ng Southwest City. Ang mga dalubhasa sa mga pader ng lungsod ay halos hindi napigilan ang pag-alon pagkatapos ng alon ng mga hayop sa dagat. Ang proteksyon na hadlang ng lungsod ay nagpapahintulot sa mga pag-atake ng mga dalubhasa ng tao sa loob ng lungsod na dumaan, na damapo sa mga hayop sa dagat sa labas. Samantalang ang mga pag-atake ng mga hayop sa dagat ay haharange ng proteksyon na hadlang, na pinoprotektahan ang lahat mula sa pinsala. Gayunpaman, kapag nalagpasan ang proteksyon na hadlang, ang lahat ng mga dalubhasa sa lahi ng tao ay kailangang makipaglaban ng direkta sa mga hayop sa dagat na ito. Kapag nangyari iyon, mahihirapan silang ipagtanggol ang lungsod. Sa pagtingin sa walang katapusang pag-agos ng mga Sea Beast na patuloy na umaatake sa protective barrier, si Huang Xiaolong na natigil sa pagpatay sa mga Sea Beast sa kabilang dulo ay nakaramdam din ng kawalan ng magawa. Ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay pumatay ng mas mabilis hanggat kaya niya. Lumipas ang 3 araw, ngunit tila hindi man lang bumababa ang tubig. Maging si Huang Xiaolong na pumapatay ng mga hayop sa dagat sa gitna ng tubig ay nakaramdam ng takot. Pagkatapos magtiis ng 3 araw ng maraming pag-atake, ang proteksyon na hadlang ng Southwest City ay humina ng husto. Lalong nababalisa si Huang Xiaolong sa bawat sandali na tumitingin sa humihinang hadlang. Guro, hindi tayo maaaring magpatuloy sa ganito, kailangan nating hanapin ang pinuno ng pag-agos ng hayop sa dagat na ito. Ang maliit na baka ay Tame Time na nagsabi, sa puntong ito, maging ang mga mata ng maliit na baka ay naging pula mula sa lahat ng pagpatay. Sumimangot si Huang Xiaolong, ang pinuno ay nakatago sa gitna ng lahat ng mga hayop sa dagat na ito, at kahit ang mga hayop mismo ay hindi alam kung nasaan ito, paano mahahanap ang pinuno sa kanila.
Isang liwanag ang kumikislap sa mga mata ng munting baka, ang tubig ng mga hayop sa dagat na ito ay patuloy na umaatake ng sunod-sunod na alon sa maayos na paraan. Ang Sea Beast Tide Leader ay dapat na nagpapasa ng mga order sa pamamagitan ng ilang lihim na pamamaraan na hindi natin alam. Hayaan akong gumamit ng isang lumang lihim na paraan upang mahanap ang pinunong iyon. Sa sinabi nito, ang munting baka ay pumikit, ang simbolo ng kidlat sa kanyang noo ay marahang kumikinang. Isang stream ng enerhiya na hindi makita ng iba ang pagbaril sa kawalan. Humigit kumulang 15 minuto ang lumipas, ang mga mata ng munting baka ay bumukas, tumingin sa kaliwang harap ng pag-agos ng hayop sa dagat. Tumalon si Xiao Liu sa hangin kasama si Huang Xiaolong sa likod nito, lumilipad patungo sa kaliwa, habang si Bing Jiwi ay sumunod na malapit sa likuran nila. Pagdating sa harap ng Sea Beast Tide, ang tingin ng maliit na baka ay nahulog sa dalawang ordinaryong metal carapace si Rhino. Ang dalawang metal carapace si Rhino na ito. Halos hindi makapaniwala si Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay ngumiti ng masama na nagsasabing, huwag mong maliitin ang dalawang ito, hindi sila karaniwan. Ang mga ribbon ng kidlat ay kumalusko sa paligid ng katawan ng maliit na baka at kumalat patungo sa metal carapace si Rhinos na parang malakas na bagyong may pagkidlat. Gayunpaman, isang metal na liwanag ang bumangon mula sa dalawang halimaw at talagang pinalihis ang pag-atake ng kidlat. Nakakaloka ang aura na inilabas nila. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, ang dalawang metal carapace si Rhino na ito ay may pinakamataas na lakas ng late 10th order Heavenly God Realm at least. Sa sandaling hinarang ng dalawang metal carapace si Rhino ang pag-atake ng maliit na baka, lumabo ang kanilang mga katawan, kumalat ang hamog na ulap habang silang dalawa ay nakatakas sa kawalan. Si Huang Xiaolong ay namangha. Gayunpaman, itinaas ni Bing Jingyi ang kanyang mga palad patungo sa dalampasigan sa di kalayuan at nagtama, na naging dahilan upang mahulog ang dalawang metal carapace si Rhino mula sa kawalan. Si Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata, dumating sa harap ng dalawang hayop sa dagat kasama ang maliit na baka. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 11:15. Ang Sea Tribe City. Ang pagtama mula sa mga palad ni Bing Jiwi ay nagdulot ng makapal na layer ng berdeng yelo na tumakip sa katawan ng dalawang metal carapace si Rhino sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay ang pagtakas nila sa pagiging mga estatwa ng yelo. Isang gintong liwanag na katulad ng apoy ang lumitaw sa ibabaw ng kanilang balat na humaharang sa malamig na chi ni Bing Jiwi. Ang dalawang metal carapace si Rhino na ito ay umunlad na nagtataglay ng ilang mga kakayahan ng mga banal na hayop ng tubig at mga elemento ng metal tulad ng paggawa ng kanilang mga katawan sa tubig o metal. Nagsalita ang maliit na baka. Tumango si Huang Xiaolong. Hindi nakakagulat na ang dalawang ito ay maaaring maging ambon at makatakas sa kawalan. Kung hindi dahil kay Bing Jiwi, ang dalawang munting hamak na ito ay tumakas na sana pabalik sa Endless Sea. Ngunit hindi agad napatay ni Huang Xiaolong ang dalawang hayop sa dagat. Pagkatapos ng lahat, tiyak na may ilang mga benepisyo sa pagpapasakop sa dalawang evolved P-plate 10th Order Heavenly God Realm Metal Carapace si Rhinos na maaaring manipulahin ang mga elemento ng tubig at metal. Taliwas sa kagustuhan ni Huang Xiaolong, mas gugustuhin ng dalawang metal carapace si Rhino na mamatay kaysa sumuko. Dahil walang alternatibo, nilamon ni Huang Xiaolong ang asensya ng dalawang metal carapace si Rhino. Gayunpaman, bago iyon, sinilip niya ang mga alaala ng dalawang hayop sa dagat. Makalipas ang kalahating oras, ang dalawang metal carapace si Rhino ay naging mga tuyong bangkay tulad ng iba pang mga hayop sa dagat. Isang hiwa ng banal na apoy ang bumaril mula sa daliri ni Huang Xiaolong na sinunog ang mga labi ng dalawang hayop sa dagat. Habang ginagawa niya iyon, narinig ng maliit na baka na bumulong si Huang Xiaolong, ang Clam Tribe. Mula sa alaala ng dalawang Sea Beast, nalaman ni Huang Xiaolong na ang utos na salakayin ang Green Cloud Island, Dralian Island, at ang dosenang mga isla na may populasyon ay nagmula sa isa sa mga Sea Tribe, ang Clam Tribe.
Kinokontrol ng Plum Tribe na ito ang mahigit 1 milyong milya ng teritoryo ng Endless Sea, at ang archipelago kung saan matatagpuan ang Green Cloud Island ay nasa loob mismo ng teritoryong ito. Si Huang Xiaolong ay namangha sa loob. Ang kabuuang puwersa ng Plum Tribe na ito ay napakalakas, ngunit sa gitna ng maraming tribo ng Endless Sea, wala pa ito sa pinakamataas na 1,000. Hindi niya maisip kung gaano kakilakilabot ang mga tribo ng Endless Sea. Gayunpaman, 1 punto ang nagbigay daan kay Huang Xiaolong na bahagyang lumuwag ang kanyang hininga. Sa pagkamatay ng 2 metal carapace si Rhino, naging magulo ang ritmo ng Beast Tide. Kasunod ng agresibong paghihiganti ni Huang Xiaolong at ng mga eksperto sa loob ng Southwest City, sa wakas ay umatras muli ang si Beast Tide. Sa pagmamasid sa mga hayop na umatras pabalik sa walang katapusang dagat, ang mga nagsasaka ng iba't ibang puwersa ay sumabog sa hiyawan. Bumalik si Huang Xiaolong sa lungsod sakay sa maliit na baka kasama si Bing Jiuyi na sumusunod sa likuran nila. Si Yao Qi ay may napakatingkad na ngiti sa kanyang mukha, lumapit kay Huang Xiaolong kasama ang barbarian god sect na si Elder Guo Zuan at ang iba pang mga disipulo. Yao Qi, okay ka lang ba? Tanong ni Huang Xiaolong nang makalapit siya. Ngumiti si Yao Qi, nagniningning ang kanyang magagandang mata habang sumagot, okay lang ako. Kasama ang iba, umakyat si Huang Xiaolong sa mga pader ng lungsod. Lahat ng mga dalubhasa ng tao ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng malawak na pwesto, nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at pambabala. Pagkatapos ay bumagsak ang tingin ni Huang Xiaolong sa Huqing at Yang Yun ng Elephant Genesis sect. Naramdaman ang kanyang malamig na tingin sa kanilang mga katawan, nang hina ang mga tuhod ni na Huqing at Yang Yun. Si Senior Huang, pinilit ni Huqing na ngumiti sa kanyang mukha. Nangangatal ang mga ngipin ni Yang Yun kaya hindi siya makapagsalita ng maayos, ibinaba ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, hindi nang ahas na salubungin ang mga tingin ni Huang Xiaolong. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay lumayo sa kanila. Bago ang nerbiyos na tingin mula sa buong paligid, bumalik siya sa pansamantalang sangay ng Barbarian God Sect kasama sina Yao Qi, Elder Guo Zuan, at ang mga disipulo ng Barbarian God Sect. Bumalik sa sangay ng Barbarian God Sect, sinabi ni Huang Xiaolong kay Yao Qi pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa loob ng ilang araw ay pupunta ako sa Endless Sea, bakit hindi ka muna bumalik sa Lin Family Fort? Ano? Gusto mo bang pumunta sa Endless Sea? Hindi makapaniwala si Yao Qi sa kanyang narinig. Si Guo Zuan ay nakatingin din kay Huang Xiaolong na nanlalaki ang mga mata na puno ng pagkabigla. Ang Endless Sea ay ang nasasakupan ng mga Sea Tribes at Sea Beast, kahit isang Ancient God Realm Master ay mag-iisip ng 3 beses bago pumasok. Hindi mo kailangang mag-alala, pupunta lang ako sa Endless Sea para tingnan ang sitwasyon at bumili ng ilang bagay, walang mangyayari. Tiniyak ni Huang Xiaolong kay Yao Qi. Talagang titingnan lang niya ang sitwasyon sa Endless Sea, para malaman kung bakit sinasalakay ng Plum Tribe ang mga tao. Pinaplano rin niyang hanapin ang natitirang ilang sangkap na kailangan para pinuhin ang reverse incarnation pill. Ilang araw ang nakalipas, ipinalam ng Golden Dragon Gate Chief at ng Berserk Lion Sect Chief kay Huang Xiaolong na halos 100 ng mga halamang gamot na kailangan niya ay matatagpuan sa Endless Sea. Dahil ang mga halamang gamot ay nasa Endless Sea, masyadong mahaba para sa alinman sa kanila na makabili ng mga materyales sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, kaya nagpasya si Huang Xiaolong na maglakbay mismo sa Endless Sea. Napaluha si Yao Qi nang marinig niya na gustong bumili ni Huang Xiaolong ng mga halamang gamot na kailangan para pinuhin ang reverse incarnation pill, inabot ng kanyang maliliit na kamay para hawakan ang kamay niya. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at naunawaan ang lahat ng hindi nangangailangan ng mga salita. Pagkaraan ng 2 araw, pinalis ni Yao Qi si Huang Xiaolong. Umalis siya sa Southwest City at pumasok sa Endless Sea. Bilang pag-iingat, pinananatili niya sina Xiao Niu, Bing Jiuyi, Xi2, at Xi2 sa loob ng Zumi Temple. Sa kabila ng nakakaawang pagtutol ni Xiao Niu, na-override ito ni Huang Xiaolong. Matapos makapasok sa Endless Sea, binago ni Huang Xiaolong ang kanyang pisikal na anyo ng isang miyembro ng Plum Tribe at lumipad patungo sa direksyon ng Plum Tribe Settlement.
Malapit sa seabed, binilisan ni Huang Xiaolong ang pasulong, pinapanood ang iba't ibang nilalang sa dagat na lumalabo sa kanya. Dahil binago niya ang kanyang pisikal na anyo, lahat ng nilalang sa dagat na nakakita kay Huang Xiaolong ay tatakbo palayo sa takot dahil ang Clam Tribe ang ganap na soberano sa loob ng 1,000,000 milya. Paminsan-minsan, nakakaharap niya ang mga mula sa mas maliliit na tribo tulad ng Snakeman Tribe, Waterweed Tribe, Fishman Tribe, Longsnout Gator Tribe, at ilan pang iba. Ang lahat ng mga tribong dagat na ito ay pinamumunuan ng Clam Tribe. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nakakaramdam ng matinding awkward sa sandaling ito. Ang Clam Tribe ay nagdala sa paligid ng isang malaking shell na kahawig ng isang shell ng pagong. Kakaiba kay Huang Xiaolong ang pagdadala ng napakalaking shell at paggalaw ng mabilis hanggat kaya niya sa ilalim ng tubig. Habang si Huang Xiaolong ay gumagalaw ng walang anumang insidente, nagkaroon pa siya ng oras upang linangin. Mula sa akumulasyon ilang araw na ang nakalipas matapos lamunin ang maraming essence energy ng mga sea beast, lalo na ang dalawang peak late 10th order heavenly god realm metal carapace sea rhinos, naramdaman ni Huang Xiaolong na malapit na ang kanyang tagumpay sa kalagitnaan ng 6th order heavenly god realm. Makalipas ang 4 na araw, naka-crossleg siya sa loob ng isang kuweba ng bundok sa ilalim ng dagat. Ang kanyang katawan ay nabalot ng nagniningning na liwanag na biglang lumawak na yumanig sa buong bundok. Hindi tumigil doon si Huang Xiaolong, patuloy na sumisipsip ng God Force mula sa Ancient God Realm Godhead sa loob ng 2 araw bago siya tuluyang tumigil. Sa isang sandali ng katamarin, lumipad si Huang Xiaolong at lumabas ng kuweba sa pamamagitan ng pagdurog sa isang landas patungo sa tuktok ng bundok. Gangulong pababa ang mga bato mula sa tuktok ng bundok sa ilalim ng dagat, na tinatakot ang mga kalapit na nilalang habang mabilis na tumakbo palayo si Huang Xiaolong. Pagkaraan ng 3 araw, isang malaking lungsod ang lumitaw sa kanyang paningin, isang lungsod na itinayo sa ilalim ng dagat na mas malaki pa sa South Y City. Ang mga higanting pader ng lungsod ay itinayo mula sa mga brick na hinulma mula sa mga golden corals ng Endless Sea, na kumikinang sa malambot na gininto ang liwanag. Ayon sa mga alaala ng 2 metal carapace sea rhino, isa ito sa pinakamahalagang lungsod ng Clam Tribe na tinatawag na Punishing Heaven City. Pinaparusahan ng Heaven City. Humisi si Huang Xiaolong, ang Clam Tribe na ito ay isang maliit na tribo lamang kumpara sa buong Endless Sea, ngunit may mukha silang pangalanan ng lungsod na ito na Punishing Heaven. Karaniwang tinutukoy ng langit ang batas ng langit. Lumipad si Huang Xiaolong patungo sa Punishing Heaven City. Makalipas ang kalahating oras, tumayo siya sa tapat ng pintuan ng lungsod. Ang mga Sea Tribes ay gumamit ng Shenbi na iba sa ginamit ng mga tao. Upang makapasok sa Punishing Heaven City, kailangan niyang magbayad ng 100 Shenbi, ngunit sa kabutihang palad. Inihanda si Huang Xiaolong. Nilinis niya ang mga special ring ng ilang mga alagad ng tribo sa dagat habang papunta rito. Pagkatapos magbayad ng 100 Shenbi sa mga tarangkahan, pumasok si Huang Xiaolong sa lungsod. Pagdating sa loob, binalot siya ng mahinang elemento ng tubig na chi. Guro, nararamdaman ko ang aura ng Ancestral Dragon Tree. Sa oras na ito, ang tuwang sigaw ng maliit na baka ay tumunog sa isipan ni Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 11:16. Ang Forces Trading House. Ang puno ng ninuno ng dragon. Nagniningning ang tuwa sa mga mata ni Huang Xiaolong. Oo, ito ay dapat na isang piraso ng Ancestral Dragon Tree bark, ito ay nasa loob mismo ng Punishing Heaven City, sa unahan. Tuwang-tuwang nagsalita ang maliit na baka na si Xiao Niu sa isang hininga. Agad na umalis si Huang Xiaolong kasunod ng mga tagubili ng maliit na baka sa lokasyon kung saan naramdaman nito ang aura ng Ancestral Dragon Tree. Nakatayo sa harap ng isang mataas na gusali, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang pangalan, Forces Trading House. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, ang Forces Trading Firm na ito ay isang napaka-impluwensyang bahay kalakal sa komunidad ng mga tribo sa dagat. Ang mga branch store lang nito ay malapit sa 10,000 ang bilang.
Para sa isang piraso ng ancestral dragon tree bark na nasa sangay na ito ng Forces Trading House sa lahat ng lugar. Pagkaraan ng isang segundo, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang paa at pumasok sa loob. Sa pangunahing lobby, mabilis siyang tumingin sa paligid at agad na nakita ang centerpiece, na inilagay sa pinakahalatang lugar sa silid, ang bark ng ancestral dragon tree. Ito ay bahagyang higit sa 1 metro ang haba na may hindi regular na mga gilid, na naglalabas ng mahina ngunit kitang-kitang berdeng kinang, na mas mukhang berdeng isda kaysa sa balat ng puno mula sa malayo. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na layer ng kumikislap na liwanag na bumabalot sa balat ng ancestral dragon tree, malinaw na mayroong isang pormasayon sa lugar. Ito ay isang malakas na pormasayon, malamang na itinayo ng isang mid-level o higit pa sa ancient god realm master. Huang Xiaolong subconsciously sumimangot. Tinawag niya ang isang empleyado ng trading house at itinuro ang kumikinang na ancestral dragon tree na nagtatanong, ano ang halaga nito? Sa kasamaang palad, hindi ito ibinebenta. Ang hininga ni Huang Xiaolong ay natigil sa kanyang dibdib ng 1 segundo. Talagang hindi niya inaasahan na ang Forces Trading House na ito ay aktwal na makilala ito bilang balat ng ancestral dragon tree. Kung nakilala nila ito, bakit nila ito ilalagay sa pangunahing lobby? Bakit ito ipapakita kung hindi ito ibinebenta? Since it isn't for sale, why display it in the main lobby? Is there a meaning to it? Naguguluhan na tanong ni Huang Xiaolong. Iyan ang mga tagubili ng ating vice-chairman. Kahit sino man ito, ang taong gusto nitong ancestral dragon tree bark ay dapat magdala ng nether spirits bead bilang kapalit. Sa oras na ito, lumapit ang isang matipunong matandang lalaki na nakasuot ng supervisor robe ng Forces Trading House na may magandang ngiti. Nether spirits bead. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumislap sa malalim na pag-iisip. Eksakto, ang Nether Spirits Bead. Ang aming Forces Trading Firm ay nakahanap ng 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark, at ang iba pang 3 piraso ay mas malaki kaysa dito. Ibinunyag ng supervisor, at idinagdag pagkatapos ng maikling paghinto, kung sino man ang makapag-alok ng 4 na Nether Spirits Beads, ang vice chairman ng aming trading house ay handang makipagpalitan lahat ng 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree ay tumatahol sa taong iyon. Si Huang Xiaolong ay tumatalon sa kagalakan, ang Forces Trading House ay may 3 pang piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark na mas malaki pa sa nasa harap niya. 4 na Nether Spirits Beads. Hindi ako masyadong pamilyar sa Nether Spirits Bead na ito, maaari mo bang ibahagi sa akin ang ilang detalye? Pinigilan ni Huang Xiaolong ang kagalakan sa kanyang puso at nagtanong. Oo naman. Sinabi ng matandang supervisor ng Forces Trading House kay Huang Xiaolong tungkol sa Nether Spirits Bead. Tila, ito ay isang bihirang uri ng espiritual na butil na nabuo mula sa naipon na puwersa ng kaluluwa ng mga espiritu ng yin sa loob ng 100,000,000 taon. Ang Nether Spirits Bead na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa paglinang ng mga diskarte sa pag-atake ng puwersa ng kaluluwa. Ayon sa impormasyong nakalap ng Forces Trading House sa mga nakaraang taon, mayroong ilang Nether Spirits Bead sa treasury ng Soul Tribe. Ang kayamanan ng Soul Tribe. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang mapait na ngiti nang marinig ang lokasyon. Ang Soul Tribe ay isa sa mas makapangyarihang mga tribo sa dagat, maraming beses na mas malakas kaysa sa Clam Tribe. Ang pagpasok sa kanilang treasury at pag-alis ng ilang Nether Spirits Beads ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Umiling si Huang Xiaolong at nagpas siyang ipunin muna ang mga halamang gamot na kailangan para pinuhin ang Reverse Incarnation Pill. Kaya, nagtanong siya tungkol sa natitirang mga halamang gamot na kailangan niya. Sa pagtingin sa listahang ibinigay ni Huang Xiaolong, sinabi ng supervisor, nagkataon lang. Sa ilang araw, ang Eastern Brightness Auction House ay magsasagawa ng isang auction, at sa gitna ng batch ng mga halamang gamot, 100 sa kanila ang nasa listahan na ibinigay sa akin ni Little Brother. Maliban sa 2 o 3 sa mga ito, dapat ay mabibili mo ang karamihan sa mga halamang gamot na nakalista rito. Nagtaas ng kilay si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa mga halamang gamot na kailangan niya ng napakabilis pagkatapos makarating sa Endless Sea.
Ikinuyom ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamao upang magpasalamat sa matanda, binigyan pa siya ng 10,000 si Shenbi bago umalis sa trading house. Guro, kung dalhan tayo ng batang iyon ng Nether Spirits Beads, bibigyan ba natin siya ng balat ng Ancestral Dragon Tree? Tanong ng staff out of curiosity. Pinagmamasdan ng likod ni Huang Xiaolong, malamig na tumikim ang supervisor, sa tingin mo, posible ba iyon? Gusto niyang palitan ng 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark gamit lamang ang 4 Nether Spirits Beads. May ganito bang magandang bagay sa mundong ito? Ang Ancestral Dragon Tree Bark ay naglalaman ng aura ng Ancestral Dragon, isang maliit na hibla lamang nito ay lubhang mahalaga. Ang problema, hindi namin alam kung paano pinuhin ang aura sa loob ng Ancestral Dragon Tree, kaya naisip ng Vice Chairman ang pamamaraang ito. Iniisip ng Vice Chairman na kung sino man ang nakakakilala sa Ancestral Dragon Tree Bark at nagpapakita ng mataas na antas ng interes, malamang na alam nila ang paraan ng pagpino ng Ancestral Dragon Tree Bark. Nagningning ang mga mata ng empleyado ng trading house nang marinig ang paliwanag ng kanyang guro, kung gayon, dapat ba nating hulihin ang batang iyon at suriin ang kanyang mga alaala? Umaway ang matanda nang walang pag-aalinlangan na ikinaway ang kanyang kamay, huwag magmadali. Sino ang nakakaalam, baka makakahanap talaga siya ng Nether Spirits Bead. Kung nakahanap siya ng isa at dadalhin ito upang ipagpalit sa bark ng Ancestral Dragon Tree, hindi pa rin magiging huli para patayin siya sa oras na iyon. Kailangan din ng ating Vice Chairman ng Nether Spirits Beads para sa kanyang cultivation. Oo, Master. Sumunod naman ang mga tauhan. Pagkatapos umalis sa sangay ng trading house, nagtungo si Huang Xiaolong sa Eastern Brightness Auction House na binanggit kanina ng matandang supervisor. Guro, sa tingin ko ay may hindi tama sa paggamit ng 4 na Nether Spirits Beads para ipagpalit sa 4 na piraso ng Ancestral Dragon Tree Bark. Sa loob ng Zumi Temple, pinaalalahanan ng maliit na baka si Huang Xiaolong. Bahagyang tumango si Huang Xiaolong, natural din itong nangyari sa kanya. Mas malamang na ninakawan ng kabilang partido ang Nether Spirits Beads at papatayin siya pagdating ng panahon. Ang balat ng Ancestral Dragon Tree ay isang pangakit lamang. Umangat ang mga sulok ng labi ni Huang Zilong sa malamig na pagngisi. Kung talagang may ganong intensyon ang mga tao sa trading house, hindi nila siya dapat sisihin sa pagiging walang awa. Pagkarating sa Eastern Brightness Auction House, nagparehistro si Huang Xiaolong para sa auction na magaganap makalipas ang ilang araw. Ito ang pinakamalaking auction house sa Punishing Heaven City, na direktang pinamamahalaan ng Clam Tribe mismo. Hindi lahat ay maaaring makapasok sa isa sa kanilang mga auction, kailangan munang magparehistro at makatanggap ng kumpirmadong lugar bago payagang makapasok sa araw ng auction. Dahil binago ni Huang Xiaolong ang kanyang hitsura para maging isang alagad ng Clam Tribe at may lakas ng Mid-Sixth Order Heavenly God Realm, pati na rin ang pagbabayad ng 1,000,000 si Shenbi, matagumpay niyang nakuha ang kanyang pagpasok sa araw ng auction. Sa araw na iyon, kailangan lang niyang ipakita ang token ng Jade ng Eastern Brightness Auction House. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Huang Xiaolong matapos masecure ang entry token. Pumunta siya sa front counter at ibinenta ang kaba ng Genyusek Treasury ng Grade 3 at Grade 4 na espiritual na ugat sa halagang 300,000,000 si Shenbi at kaunti pa. Ang espiritual na enerhiya ng Grade 3 at 4 spiritual veins ay wala ng gaanong epekto kay Huang Xiaolong. Sa mahigit 300,000,000 si Shenbi sa kamay, hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa pagbili ng mga halamang gamot na gusto niya sa panahon ng auction. Kung sakali, ipinagpalit niya ang 1,000,000,000 Shenbi sa si Shenbi na may 10% pagkawala, nagdagdag ng isa pang 900,000,000 si Shenbi sa kanyang special ring. Sa kabuuan, mayroon na siyang 1.2 billion si Shenbi. Pag-alis sa Eastern Brightness Auction House, nakakita si Huang Xiaolong ng isang inn sa malapit at nanatili doon hanggang sa araw ng auction. Nagpa siya din siyang pumunta sa Soul Tribe pagkatapos ng auction. Kung nakahanap siya ng isang Nether Spirits Bead o dalawa para sa palitan, ang mga tuntunin ay hindi nakasalalay sa Forces Trading Firm. Humisi si Huang Xiaolong. Lumipas ang mga araw sa isang kisap mata.
Sa araw ng auction, maagang dumating si Huang Xiaolong sa Eastern Brightness Auction House, ipinakita ang kanyang toke at maayos na pumasok. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 11:17. Ang Blue Scales Fish Tribe. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa auction hall, kakaunti lamang ang 2 o 300 tao na nakakalat sa iba't ibang lugar sa napakalaking bulwagan. Ang mga upuan sa auction hall ay kayang tumanggap ng 20,000 tao. Si Huang Xiaolong ay random na pumili ng isang hindi kilalang upuan sa sulok at umupo. Maya-maya, dumagsa ang mga daloy ng tao sa auction hall, mabilis na napuno ang mga upuan. Makalipas ang halos 1 oras, sarado na ang main door ng auction hall, kudyat na magsisimula na ang auction. Palihim na inilatag ni Huang Xiaolong ang kanyang divine sense upang suriin ang sitwasyon sa paligid ng auction hall. Sa pangkalahatan, ang mga dumalo sa auction ay mga low-level na Heavenly God Realm Cultivator at ilang mid-level na Heavenly God Realm Cultivator, habang kakaunti lang ang mga high-level na Heavenly God Realm Cultivator. Hindi napansin ni Huang Xiaolong ang sinumang mga master ng Ancient God Realm na naruroon. Marahil ay inayos ang mga pribadong silid para sa mga master ng Ancient God Realm. Habang sinusuri ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid, isang maputing Plum Tribe na matandang lalaki ang umakyat sa entablado at nagpakilala sa mga dadalo na bisita, binanggit ang mga panuntunan sa auction sa dulo. Ang karaniwang apelyido ng Plum Tribe ay Bang, at ang pangalan ng matandang ito ay Bang Jael. Halos matawa si Huang Xiaolong nang marinig ang pangalan. Nalaman ni Huang Xiaolong na ang kahulugan ng pagbibigay ng pangalan ng mga tao sa mundong ito ay medyo kawili-wili, halimbawa, Cao Bishi. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, sinimulang ipakita ng auctioneer na si Bang Jael ang unang item. Ang unang item sa auction ay isang piraso ng deep sea iron na tinatawag na puto. Ang panimulang presyo ng bid ay hindi mataas, na itinakda sa 50,000 si Shenbi. Kahuli, nabili ito ng isang miyembro ng Illusionary Fish Tribe sa halagang 200,000. Ang pangalawang item ay isang Sun Moon Spirit Stone. Ang Sun Moon Spirit Stone na ito ay isang kakaibang bagay na matatagpuan sa Endless Sea. Ang tuktok na ibabaw ay naglalabas ng nagninangas na kinang ng araw habang ang ilalim ng bahagi ay naglalabas ng malamig na ningning ng buwan. Higit pa rito, ang Sun Moon Spirit Stone na ito ay umaakit ng bihirang yang at yin na espiritual na enerhiya ng kalikasan na lubhang kapakipakinabang sa mga magsasaka. Kaya naman, nang lumitaw ito, agad itong nakakuha ng matinding bidding. Sa kabila ng mababang panimulang presyo na 1,000,000, mabilis itong tumaas sa 5,000,000 at tumataas pa rin ang presyo. Kahuli, naibenta ito ng 6 na milyon sa isang alagad ng Electric Turtle Tribe. Kahit na ang mga puwersa ng Electric Turtle Tribe ay hindi maihahambing sa Clam Tribe, ang agwat ay halos balewala. Hindi kalayuan sa teritoryo ng Clam Tribe ay ang teritoryo ng Electric Turtle Tribe, kung kaya't ang kanilang mga miyembro ng tribo ay karaniwang tanawin sa mga lungsod ng Clam Tribe. Kasunod nito, tumaas ang ikatlong item, pagkatapos ay ang ika-4, ang ika-5. Hindi nagtagal, mahigit 30 item ang matagumpay na nai-auction. Ang mga bagay na isino-auction ay karaniwang bihirang makitang mga bagay, ngunit si Huang Xiaolong ay hindi pa nakakagawa ng isang bid. Bagamat mahalaga ang mga bagay na ito, hindi ito gaanong nagamit sa kanya, bukod pa rito, ang pangunahing layunin niya sa auction na ito ay makuha ang mga halamang gamot para sa pagpino ng reverse incarnation pill. Gayunpaman, ang susunod na bagay ay tunay na nagulat kay Huang Xiaolong. Isang mahusay na devil na gintong core. Susunod na i-auction ay ang item na ito, isang Nefarious Devil Gold Core na naiwan ng Ancient God Realm Nefarious Devil. Ang purong essence energy sa loob ay ganap na buo, nang walang kaunting pinsala. Nagpitch ang auctioneer na si Bang Jael. Isang Nefarious Devil Gold Core ng isang Third Order Ancient God Realm Master, sigurado akong naiintindihan ng lahat ng naruroon kung gaano ito kahalaga. Ang panimulang presyo ng bid ay 100,000,000. Mangyaring gawin ang iyong bid. 100,000,000.
Isang Third Order Ancient God Realm Nefarious Devil's Gold Core ay nagkakahalaga ng higit pa sa 100 milyon. Gayunpaman, nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa napakalaking auction hall. Pagkatapos ng lahat, ang 100 milyon ay hindi maliit na halaga, kaya isang malaking bilang ng mga maliliit na pamilya ang nagpawi sa pag-iisip na magbid para dito. Inaplos ni Huang Xiaolong ang balangkas ng kanyang Osir Ring. Sa oras na iyon, nagbigay siya ng 2 Nefarious Devil Gold Core sa Golden Dragon Gate bilang patunay ng pagkumpleto ng gawain at ginamit niya ang isa para sa kanyang sariling paglilinang, kaya mayroon pa siyang 5 sa mga ito na natitira sa kanyang Osir Ring. Ang Nefarious Devil Gold Core na ipina-auction ay binili ng panauhin sa pribadong room number 1 na may napakataas na presyo na 800 milyon. Sa loob ng pribadong silid numero 1, isang gwapong mukhang binata na may malabong nakikitang asul na kaliskis sa gilid ng kanyang mga mata ay kinakalikot ang ubod ng gintong Nefarious Devil sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang binatang ito ay isang disipulo ng Blue Scales Fish Tribe. Ang lakas ng Blue Scales Fish Tribe ay bahagyang mas mataas kaysa sa Clam Tribe, at ang kanilang teritoryo ay katabi rin ng teritoryo ng Clam Tribe. Pinabati kita, Young Master Lan Wanhong, gamit ang Nefarious Devil Gold Core na ito, maaari nating pinuhin ang North Firmament Golden White Divine Pellet. Ang Young Master na si Lan Wanhong ay ganap na makakapag-breakthrough sa Late 10th Order Heavenly God Realm sa lalong madaling panahon. Nakatayo sa likuran ng binata ang isang matandang lalaki na mukhang kaytiwala. Tumanggo si Lan Wanhong at ngumiti bilang pagsangayon, gayunpaman, kailangan pa rin namin ng ilang mga halamang gamot upang pinuhin ang North Firmament Golden White Divine Pellet. Ang matandang kaytiwala na si Lan Feng ay ngumisi, ang dosenang mga uri ng halamang iyon ay malapit nang iakyat sa entablado, sa palagay ko ay sapat na ang 3 hanggang 400 milyon upang bilhin ang mga ito. Sa yaman ni Young Master Lan Wanhong, hindi magiging problema ang pagbili ng mga halamang gamot na iyon. Pumalaklak si Lan Wanhong na mukhang nabighani sa pamamagitan ng Nefarious Devil Gold Core sa kanyang kamay, nakakahawa na mayroon lamang isang Nefarious Devil Gold Core, kung mayroon pang ilan, lubos akong kumpiyansa na magagawa kung maabot ang pinakamataas na ika-10 order. Sa loob ng 100 taon. Babantayan ng subordinate na ito ang anumang balita tungkol sa mga gintong core ng Nefarious Devil. Kapag may balita na kami sa kanila, ang subordinate na ito ay agad na magsusumbong kay Young Master Lan Wanhong. Nagmamadaling sabihin ni Lan Feng. Ngayon, magsisimula kaming mag-auction ng isang batch ng mga halamang gamot. Sa oras na ito, sa entablado, ang boses ni Bang Jael ay umabot sa numero 1 sa pribadong silid. Nagningning ang mga mata ni Lan Wanhong nang sabihin niya, magsisimula na. Kasabay nito, ang mga mata ni Huang Xiaoling ay nakatitig sa ilang mga halamang gamot sa loob ng bolang kristal. Ang kristal na bola ay katulad ng isang special na singsing para sa pag-iimbak ng mga bagay, na ginawa mula sa asul na tubig na kristal at space kernel stone. Ang mga halamang gamot na inilagay sa loob ng bolang kristal ay magpapanatili ng mga katangiang panggamot nito. Mayroong higit sa 200 uri ng mga halamang gamot sa loob ng bolang kristal, kabilang ang mga gusto ni Huang Xiaolong. Ang lahat ng mga halamang ito ay isusubasta ng sama-sama bilang isang batch sa 80 milyong panimulang presyo. Ang bawat pagtaas sa presyo ng bidding ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Pakilala ni Bang Jael. 100 milyon. Biglang may sumigaw. Nagulat ang lahat at napalingon sa may-ari ng boses na nakaupo sa sulok. Isang malaking matipunong lalaki na may isang pares ng mga pakpak na lumalabas sa kanyang likod. Nagkidlat sa pagitan ng mga higanteng pakpak. Tipi ng ibong kidlat. May sumigaw sa mahinang boses. Ang Lightning Bird Tribe ay isa pang makapangyarihang tribo na kapantay ng Clam Tribe. 200 milyon. Tumunog ang walang pakialam na boses ni Huang Xiaolong. Nagulat ang mga bisita nang ang matanong nilang mga mata ay bumagsak kay Huang Xiaolong. Sa loob ng pribadong kwarto numero 1, si Lan Wanhong ay nakasimangot sa sama ng loob. Ang mga bagay ay lumalabas sa kanyang pagtatansya.
Ito ay nagsisimula pa lamang ngunit ang presyo ay tumaas ng hanggang 200 milyon, kasunod ng pattern na ito, 3 hanggang 400 milyon ay maaaring hindi sapat upang bilhin ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan niya. 300 milyon. Alok ni Lan Wanhong, kumislap ang asul na kaliskis sa gilid ng kanyang mga mata. 400 milyon. Walang emosyong tumawag si Huang Xiaolong. Ang iba ay nanonood, sumisipsip ng malamig na hangin. Ang matipunong lalaki ng Lightning Bird Tribe ay nakatingin din kay Huang Xiaolong na may kakaibang ekspresyon habang umiiling ang kanyang ulo, umatras sa bidding. Nag-isip sandali si Lan Wanhong saka nagsalita, 600 milyon. Sa pamamagitan ng kristal na dingding ng pribadong silid, tinitigil niya si Huang Xiaolong nang hindi kumukurap. Isang mahinang layunin ng pagpatay na nakadirekta kay Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi nababagabag kahit na malinaw niyang naramdaman ang layunin ng pagpatay na nakadirekta sa kanya, 700 milyon. Dapat niyang makuha ang batch ng mga halamang gamot na ito kahit 1 bilyon o 10 bilyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 11-18. Saang pamilya kagaling? 700 milyon. Ang presyong ito ay agad na ginawang sentro ng atensyon si Huang Xiaolong sa loob ng auction hall. Ang mga mausisa na tingin mula sa lahat ng direksyon ay bumagsak sa kanyang katawan. Sa oras na ito, isang dalubhasa sa Clam Tribe ang lumapit kay Huang Xiaolong, inilapit ang kanyang ulo sa kanyang tainga at mahigpit na binalaan. Sa pribadong silid ang isa ay ang young master ng Blue Scales Fish Tribe na si Lan Wanhong. Si Lan Wanhong ang kasalukuyang ikapitong anak ng Blue Scales Fish Tribe Patriarch, isang namumukod tanging talento na may mataas na grade king rank godhead, at labis na pinahahalagahan ng Blue Scales Fish Tribe. Si Lan Wanhong ay nagkaroon din ng mataas na reputasyon sa mga kalapit na tribo ng dagat. Sa mga mata ng eksperto sa Clam Tribe na ito, hindi matalinong masaktan si Lan Wanhong para lang sa mga halamang ito. Kung siya ay isang tunay na alagad ng Clam Tribe, siya ay mataktikang umatras sa pakikipagkompetensya kay Lan Wanhong, ngunit sa kasamaang palad, siya ay si Huang Xiaolong. Hindi lamang siya isang karaniwang disipulo ng Clam Tribe, hindi rin siya isang tunay na miyembro ng Clam Tribe. Sa loob ng pribadong silid numero 1, sa pamamagitan ng mga kristal na dingding, lumuwag ang ekspresyon ni Lan Wanhong nang makita ang ekspertong Clam Tribe na naglalakad para balhan si Huang Xiaolong. Gumawa siya ng isa pang alok, 710 milyon. Kasabay nito, nagpa siya si Lan Wanhong sa kanyang puso. Tuturuan niya ang Clam Tribe na punk na iyon ng isang aral na hinding-hindi niya makakalimutan para bilhin siya nitong batch ng mga halamang gamot sa halagang 700 milyon. 800 milyon. Sa oras na ito, muling tumunog ang malamig at walang pakialam na boses ni Huang Xiaolong sa auction hall. Ano? Nanigas si Lan Wanhong saglit, pagkatapos ay tumaas ang kanyang galit sa kanyang ulo. Isang asul na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga pupil ng mas maraming asul na kaliskis ang nagsimulang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata. Ang steward Lanfeng na nakatayo sa likod ni Lan Wanhong ay nakatingin sa direksyon ni Huang Xiaolong sa ibaba na may mabangis na tingin. Talagang naglakas loob ang runt na ito na makipagkompetensya para sa grupo ng mga halamang gamot na ito kay Young Master Lan Wanhong. Talagang pagod na siyang mabuhay. Pagkatapos ay bumhaling siya kay Lan Wanhong sa isang nagtatanong na tono, Young Master, dapat ba akong magpadala sa amin ng ilang si Shenbi? Paglabas sa pagkakataong ito, si Lan Wanhong ay mayroon lamang 1.5 bilyon sa kanya. Kanina, gumamit siya ng 800 milyon sa Nefarious Devil Gold Core, kaya kung gusto niyang makipagkompetensya para sa batch ng mga halamang gamot na ito, maaari lang silang magpadala ng mas maraming pera. Sumagot si Lan Wanhong sa masungit na tono, hindi na kailangan. Natarante si Lanfeng, hindi na kailangan. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang batch ng mga halamang gamot na ito para kay Young Master Lan Wanhong. Kung wala ang mga halamang iyon, hindi nila magagawang pinuhin ang North Firmament Golden White Divine Pellet. Kung napalampas ni Lan Wanhong ang batch na ito ng mga halamang gamot, sino ang nakakaalam kung kailan niya ito muling mapupulot? Gaano katagal sa tingin mo mabubuhay ang punk na iyon? Biglang tinanong ni Lan Wanhong si Lanfeng ng ganoong tanong.
Nang marinig ito, medyo mabagal ang reaksyon ni Lanfang. Ilang sandali pa nang maunawaan niya ang ipinahihiwatig ni Lan Wanhong, isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Oo, ang subordinate na ito ay mapurol, si Young Master ay matalino gaya ng dati. Sa auction hall, hindi inaasahan ng dalubhasa sa Clam Tribe na pumunta para balhan si Huang Xiaolong na makikipagkompetensya pa rin siya para sa batch ng mga halamang gamot pagkatapos ng prangka na babala. Ito ang nagpaisip sa kanya na hindi siya inilagay ni Huang Xiaolong sa kanyang mga mata na naging dahilan upang maging sobrang pangit ng kanyang ekspresyon. Saang pamilya ka galing? Punk, hindi mo ba alam na ang iyong mga aksyon ay magdudulot ng kapahamakan sa iyong pamilya? Tinuri ng dalubhasa ng Clam Tribe si Huang Xiaolong na may matalim na tingin. Lumitaw ang mahinang mga kulubot sa pagitan ng mga kilay ni Huang Xiaolong, ngunit siya ay mukhang kalmado habang sinulyapan ang grupo ng mga halamang gamot sa entablado ng auction na nagsasabing, kung wala nang iba pa, maaari kang umalis. Ang mga mata ng dalubhasa sa Clam Tribe na si Bang Yunlin ay biglang nanliit kahit na nakangisi siya, "You, very good." Walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Kahuli, sa halagang 800 milyon, nanalo si Huang Xiaolong sa mga halamang gamot. Walang inaasahan na magtatapos ito ng ganito. Gayunpaman, alam na ng marami sa mga bisita sa ibaba kung sino ang nakaupo sa loob ng isang pribadong silid, ang Lan Wanhong ng Blue Scales Fish Tribe. Kaya naman, medyo may ilang nakikiramay na sulyap sa direksyon ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, walang epekto ang mga nakikiramay na titig na ito kay Huang Xiaolong. Sa halip, napuno siya ng kagalakan habang nakatingin sa bolang kristal na naglalaman ng batch ng mga halamang gamot na binili niya na ipinadala ng isang auction house attendant. Nahanap na niya sa wakas ang mga halamang kailangan niya. Ito ay nagdala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa pagkolekta ng lahat ng mga sangkap na kinakailangan para sa reverse incarnation pill. Inilagay ni Huang Xiaolong ang bolang kristal sa kanyang ossuary ring. Ang kasunod na item sa auction ay isang higanting martilyo na dating pag-aari ng isang nakaraang henerasyong Giant Tribe Patriarch at pinangalan ng Descending Lightning Hammer na huwad mula sa lightning element na bakal ng Divine World. Ito ay halos isang chaos grade na espiritual na sandata. Ang panimulang presyo para sa Descending Lightning Hammer ay 2 bilyon. Kahit na ang martilyo na ito ay isang pambihirang sandata, si Huang Xiaolong ay hindi talaga interesado. Gayunpaman, ang Clam Tribe Auction House na ito ay pumukaw sa kanyang curiosity, maaari pa nilang makuha ang divine artifact na ginamit ng nakaraang henerasyong Giant Tribe Patriarch. Kawakas, ang Descending Lightning Hammer ay binili ng bisita sa pribadong silid 2 sa mataas na presyo na 10 bilyon. Hindi maiwasang isipin ni Huang Xiaolong ang kanyang Devil Restraining Tablet. Kung ang isang sandata tulad ng Descending Lightning Hammer ay maaaring makakuha ng 10 bilyon, hindi ba't ang kanyang Devil Restraining Tablet ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 bilyon? Kung ito ay isang top-grade chaos weapon at mas mataas, ang presyo ay maaaring umakyat sa 1 trilyon. Ilan pang mga item ang ibinebenta bago natapos ang auction. Paglabas ng auction house, natuklasan na ni Huang Xiaolong na may bumubuntot sa kanya. Nagkunwaring kamangmangan, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang bakuran sa inn. Makalipas ang isang araw, umalis siya sa Punishing Heaven City, nagpa siya na tingnan ang sitwasyon sa Soul Tribe. Sa katunayan, ang paninirahan ng Soul Tribe ay hindi masyadong malayo sa Punishing Heaven City. Kung si Bing Jiuyi, Exitu, at Zudo ay nagsalitan sa pag-teleport, maaaring makarating doon si Huang Xiaolong sa loob ng 1 buwan o mas kaunti. Mayroon pa siyang mahigit 2 taon hanggang sa bumalik si Chen Hao at ang Giant Tribe Patriarch mula sa extraterritorial Devil Battlefield, na sapat na oras. Hindi nagtagal pagkatapos lumabas si Huang Xiaolong sa Punishing Heaven City, maraming malabong anino ang dumaan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang Blue Scales Fish Tribe na si Lan Wanhong at ang kanyang steward na si Lan Feng, gayon din ang eksperto sa Clam Tribe na si Bang Yunglin. Ang tatlo ay may lakas ng 10th Order Heavenly God Realm at higit pa, lalo na si Lan Fang, isang peak late 10th Order expert na malapit nang makapasok sa Ancient God Realm. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa alinman sa Berserk Lion Sex 3 Evils.
Si Lan Wanhong ay prangka at direkta. Nang walang anumang kalokohan ay inilahad niya ang kanyang palad at malamig na humiling, ibigay ang bolang kristal na iyon. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam na nagkibit ng balikat, at kung hindi. Isang masamang tawa ang nagmula kay Bang Yunlin, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong, Pang, ang katotohanan na maaari kang kumuha ng ilang daang milyon para bilhin ang mga halamang iyon ay nagpapakita na maaaring may malaking background ka, ngunit kahit na ang ating Plum Tribe Young Lord ay nanalo, he dared to compete with Young Master for that batch of halamang gamot. Dahil isa ka sa aming Plum Tribe, ang usaping ito ay maituturing na niresolbo kung ibibigay mo sila at mabali ang iyong mga braso. Ipinatawag ni Huang Xiaolong si Bing Jiuyi nang walang salita. Sa isang iglap, kumalat ang malamig na chi, nagyayelo sa nakapalibot na tubig sa mga layer ng berdeng yelo. Natulala sina Lan Wanhong, Lan Feng, at Bang Yunlin. Sa kanilang paghuhusga, sa isang sulyap, alam nila na ang Green Eyes Hail Devil sa likod ni Huang Xiaolong ay isang Ancient God Realm Master. Ang isang alagad ng Plum Tribe ay may isang master ng Ancient God Realm bilang bodyguard. Ito. Sino ang makapagsasabi sa kanila kung ano ang nangyayari sa mundo? Senior, ako na. Itinulak ni Lan Wanhong ang mga alon ng pagkabigla sa kanyang puso. Tulad ng gusto niyang ipaliwanag, isang puwersa mula sa mga palad ni Bing Jiuyi ang humila sa kanilang tatlo sa harapan niya. Ang matinding lamig na chi ay sumalakay sa kanilang mga katawan na agad na naging mga batas ng yelo. Hindi man lang nagabala si Huang Xiaolong na kainin ang kanilang God Force at Blood Essence, direktang nagutos kay Bing Jiuyi na patayin sila. Nagbigay ng puwersa si Bing Jiuyi sa kanyang mga palad at ang tatlong estatwa ng yelo ay sumabog sa maliliit na pira-piraso. Pamilyar na kinokolekta ni Huang Xiaolong ang special ring ng tatlong tao. Sa isang pitik ng kanyang daliri, bumaril ang Supreme Fire Element God Force, dahilan para matuno ang mga piraso ng yelo. Sa isang kisap mata, nawala sa eksena sina Huang Xiaolong at Bing Jiuyi. Nang mawala sa eksena sina Huang Xiaolong at Bing Jiuyi, nagmamadaling dumating ang ilang eksperto na nakasuot ng damit na Forces Trading House. Bakit napakakapal ng malamig na chi dito? Nagboses ang isa sa kanila. Bakit ka magabala sa malamig na chi? Ang pinakamahalagang bagay ay hindi mawala ang batang iyon. Pinilisan ng grupo si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1119. Tribo ng kaluluwa. Nang matuklasan ng grupo mula sa Forces Trading House na nakabuntot sa kanya, napasimangot si Huang Xiaolong sa sama ng loob. Guro, hayaan mo akong makalabas ng ilang kidlat na umutot at patayin ang ilang mga anak na lalaki. Ang maliit na baka na nasa loob ng Zumi Temple ay sumigaw, itinatak ang mga paa sa harap nito sa sahig. Si Huang Xiaolong ay hindi nakaimik, mahinang napag-alitan, ang batang babae ay dapat na maging mas pino kapag nagsasalita. Tumugon si Xiao Niyo ng ilang malamig na haramp at sinabing, sino ang nagsabing maliit ako? Ako ang number 1 invincible super cow sa pagitan nitong langit at lupa. Natigilan si Huang Xiaolong. Sa huli, hindi nakayanan ni Huang Xiaolong ang walang tigil na paghungol ng maliit na baka at pinakawalan ito mula sa makajos na Mount Zumi. Well, pinaplano niyang harapin pa rin ang mga tao mula sa Forces Trading House, medyo hindi maginhawa ang pagkakaroon ng mga ito sa paligid niya na parang isang grupo ng mga langaw. Sa sandaling pinakawalan si Xiao Niyo, ang apat na hooves nito ay nakaunat, lumuwag sa matigas na kalamnan nito kahit na gumagawa ng ilang mga stretching posture na may mataas na antas ng kahirapan. Pagkatapos ng ilang mga popong sound at buga ng kidlat chi, ang maliit na baka ay humungol ng comfortable, napakabait. Guro, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Mahinang tanong ng maliit na baka. Hindi. Tahimik na tumanggi si Huang Xiaolong nang hindi nakikinig. Nanlalaki ang mga mata nito sa gulat at sakit. Tumawa si Huang Xiaolong, nahulaan niya kung ano ang binabalak ng maliit na baka. Ang nais nitong pag-usapan ay walang iba kundi ang hindi na bumalik sa Zumi Temple. Sa oras na ito, naabutan na ng grupo ng Forces Trading House,
ngunit bahagyang nagulat sila nang makita nilang tumigil sa paggalaw si Huang Xiaolong. Kaya't sila rin ay tumigil at nagtago na nagmamasid mula sa malayo. Akala nila ay hindi pa sila natuklasan ni Huang Xiaolong. Hindi sila masisisi sa pag-iisip nito dahil ang kanilang cultivation ng 8th Order Heavenly God Realm ay mas malakas kaysa sa ordinaryong mid-6th Order Cultivator, isang mas mahinang cultivator na hindi matukoy ang kanilang presensya ay mahalaga. Ang maliit na baka ay nagngangalit sa galit sa sandaling ito ay naramdaman ng grupo ng mga daga na nagtatago sa malayo. Sa pag-aakalang hindi pa rin sila napapansin ni na Xiao Niu at Huang Xiaolong ay lalong tumindi ang galit nito. Ang maliit na baka ay biglang itinagilad ang ulo, nakabuka ang bibig at umungal. Habang umalingaw-ngaw ang dagindong nito sa tubig, maraming kidlat ang lumitaw, na bumubuo ng isang higanting sinag ng kidlat na diretsyong bumaril sa kung saan nagtatago ang mga taong Forces Trading House. Lumitaw ang malalaking alon sa dagat na lumikha ng isang marahas na whirlpool na nakaapekto sa isang lugar na 10,000 li. Ang sinag ng kidlat ay masyadong maliwanag at napakabilis kaya ang grupo ng Forces Trading House ay nahulog sa pagkamangha at kawalan ng pag-asa sa parehong oras. Sa sumunod na segundo, nilamon sila ng sinag ng kidlat ni Lipol. Una, ito ay ang kanilang defensive robe na nagiging pira-piraso na sinundan ng pagsabog ng kanilang laman at dugo. Kawakas, ang kanilang mga Diyos ay nasunog sa kulay abong-abog na nakakalat sa agos. Ang sinag ng kidlat ay nagpatuloy pasulong kahit na nasunog ang mga tao mula sa Forces Trading House, na naghati sa tubig dagat sa dalawang gilid at nagpapataas ng malalaking alon sa ibabaw ng dagat. Kahit na ang Punishing Heaven City ay naapektuhan, bahagyang nanginginig dahil sa shockwaves. Si Huang Xiaolong ay nabigla sa nakamamatay na pag-atake ng maliit na baka. Tumalikod si Xiao Niu at ngumisi sa halatang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Ang hakbang na ito ay tinatawag na Invincible Heaven-Destroying Giant Cannon. Ito ay kamangha-manghang, tama. Bagamat ang namamaos na ekspresyon ni Xiao Niu ay nag-trigger ng pansamantalang marahas na salpok kay Huang Xiaolong, tumango pa rin siya, inamin na talagang kamangha-mangha ang paglipat ngayon. Bumungis-ngis ang maliit na baka, noong nakaraan, ginamit ko ang trick na ito para pasabugan ang Soul World. Mukhang nagulat si Huang Xiaolong, blow up the Soul's World. Ang Hell Soul World ay isang mas mataas na kaharian, tulad ng Divine World. Nagalinlangan si Huang Xiaolong na kahit ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang cultivator ng Divine World ay magagawang pasabugan ang Soul World. Kailan ka pumunta sa Soul World? Nagtatakang tanong ni Huang Xiaolong. Mula nang mapisa si Xiao Niu mula sa itlog na iyon, palagi na itong nasa tabi niya, at alam niya ang lawak ng kasalukuyang lakas ng maliit na baka na ito. Ang Xiao Niu kaya ay ang reincarnation ng isang Grand Mist Divine Beast na ngayon ay unti-unting binabawi ang mga nakaraang alaala nito. Iyon ay isang bagay mula sa mahabang panahon na ang nakalipas. Ang munting baka sa mahinang boses, inaalala ang nakaraan. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Nang maramdaman ang kaunting malalakas na aura na nagmamadali patungo sa kanilang direksyon mula sa Punishing Heaven City, sinabi ni Huang Xiaolong sa maliit na baka at tumalon sa likuran nito, at mabilis na tumakbo papalayo sa pinangyarihan. Ilang sandali matapos mawala si Huang Xiaolong at ang maliit na baka, magkasunod na dumating ang mga eksperto mula sa iba't ibang tribo sa dagat. Nang dumating sila at nakita ang napakalaking lamat sa ilalim ng dagat na wala roon, bawat isa sa kanila ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang lamat na ito ay dulot ng pagkawasak ng Invincible Heaven-Destroying Giant Cannon ng Xiao Niu sa ibabaw ng seabed. Pumatok ang maliliit na guhit ng kidlat mula sa lupa sa ibaba. Habang ang mga dalubhasa sa Sea Tribe na ito ay nananangis sa kakila-kilabot na lamat na nilikha ng maliit na baka, ang dalawang responsable para sa eksenang ito ay ilang libong litro na ang layo. Kahuli, hindi pinabalik ni Huang Xiaolong ang maliit na baka sa Zumi Temple. Pagkatapos ng lahat, maaaring mayroong maraming mga bagay na kailangan niyang umasa sa number 1 Invincible Super Cow na ito sa langit at lupa, hindi niya magawang malungkot ito.
Alam ng maliit na baka ang isang chaos grade transformation technique, at kahit na hindi nito lubos na mababago ang pisikal na anyo nito tulad ni Huang Xiaolong, hindi problema ang pagmumukhang isang hayop sa dagat. Maging si Huang Xiaolong ay hindi makakita ng anumang mga pagkukulang. Pinili ng maliit na baka na itago ang sarili bilang isang metal carapace si Rhino. Ang Soul Tribe ay isa sa mga mas makapangyarihang tribo sa Endless Sea, na mayroong mga henerasyon ng Soul Force Cultivator na maaaring pumatay gamit ang isang invisible na kutsilyo. Ito ay isang tribo na ang ibang mga tribo sa dagat ay hindi gustong pukawin. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Soul Tribe ay pisikal na mahina kumpara sa ibang mga tribo sa dagat. Sila rin ay mas payat at mas matangkad kaysa sa karaniwang mga tao, ang kanilang taas ay mula 2 hanggang 3 metro. Kahit na ang Soul Tribe ay isa sa mga Sea Tribes, hindi sila naninirahan sa ilalim ng Endless Sea tulad ng iba. Sa halip, itinayo nila ang kanilang mga lungsod sa isang liblib na arkipelago. Ang arkipelago na ito ay binubuo ng 20 kakaibang isla na halos magkatabi. Walang nakakaalam kung ito ay gawa ng tao o natural lang. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga islang ito ay mas malaki kaysa sa Green Cloud Island. Kahit na ang pinakamataas na late 10th Order Ancient God Realm Master ay nasa dulo ng kanilang katalinuhan sa pagsisikap na ilipat ang mga islang ito. Ang 20 kakaibang isla ay nabuo ang Soul Islands. Makalipas ang mahigit 1 buwan, sa partikular na araw na ito, lumitaw ang mga figure ni Huang Xiaolong at Xiao Niu mula sa kawalan ng hangin sa itaas ng Soul Islands. Sa oras na ito, binago na ni Huang Xiaolong ang kanyang pisikal na anyo upang maging katulad ng isang miyembro ng Soul Tribe. Siya ngayon ay mahigit 2 metro na ang taas, abnormal na payat, at may mahabang talas na mga tainga. Ang kasalukuyang hitsura ni Huang Xiaolong ay maaaring ituring na medyo guwapo. Matapos silang lumitaw, tumingin siya sa 20 kakaibang isla sa ibaba at lumipad patungo sa pinakagitnang isla. Kilala ito bilang pangunahing isla, kung saan matatagpuan ang treasury ng Soul Tribe. Makalipas ang ilang sandali, siya at si Xiao Niu ay bumaba sa isang mataas na tuktok ng bundok. Habang binago ni Huang Xiaolong ang kanyang hitsura noong una, sa kabila ng pagharap sa ilang eksperto sa Soul Tribe, hindi siya pinaghihinalaan o tinanong. Ang maliit na baka ay tumingin sa paligid at nagsabi, ito dapat ang hilagang Shredding Wind Mountain ng pangunahing isla. Hindi kalayuan dito ang pangunahing pamayanan ng Soul Tribe. Tumango si Huang Xiaolong. Ang Shredding Wind Mountain na ito ay lubhang sikat sa Soul Tribe. Ang dahilan nito ay ang lahat ng hanging dumating sa bundok na ito ay maglalaho ng walang bakas na parang Jino Taigute ng isang higanteng kamay. Walang sino man ang nakaluta sa kakaibang pangyayaring ito. May isang bagay na nakatatak sa loob ng tiyan nitong Shredding Wind Mountain. Biglang sabi ng maliit na baka. Tumaas ang isang kilay ni Huang Xiaolong, ito kaya ang dahilan kung bakit hindi nalampasan ng hangin ang bundok na ito. Pwede ka bang pumasok? Tanong ni Huang Xiaolong. Pinag-isipan ng maliit na baka ang posibilidad at sumagot, kaya ko, ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa makapasok ako sa sinaunang Diyos Realm. Naramdaman ni Huang Xiaolong na parang may sumabog sa kanyang masayang bula, nakaramdam ng matinding pagnanasa na bugbugin ang maliit na baka. Ano ang silbi ng pagsasabi ng mga walang kabuluhang salita? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1120. Ulap na lumalamon sa banal na hayop. Pinipigilan ng udyok na bugbugin ang isang tao, sinabi ni Huang Xiaolong, paano kung mayroon akong Bing Jiuyi, Exi2, at Exido para tulungan ka? Ang maliit na baka ay umiling, iyan ang grade ng kaguluhan na Traverse 9 Heavens Lightning Divine Formation, pagkatapos lamang ng isang pambihirang tagumpay sa Ancient God Realm masisira ng puwersa ng kidlat ko ang formation. Kalimutan si Bing Jiuyi at ang dalawa pa, kahit ang isang mataas na antas ng Ancient God Realm Master ay walang magawa dito. Naalarma si Huang Xiaolong, di kahit isang mataas na antas ng Ancient God Realm Master ay hindi makakasira sa formasayo na ito.
Mataimtim na tumango ang maliit na baka para sa mga ninuno ng Soul Tribe na iyon mula sa ilang milyong taon na ang nakararaan upang mailatag itong Traverse Nine Heavens Lightning Divine Formation, ang selyadong bagay. Dapat ay isang uri ng kayamanan ng kanilang tribo o isang bagay na kanilang nakuha. Ang formation na inayos nila ay nagkataon na ang Chaos Braid Traverse Nine Heavens Lightning Divine Formation na kayang sugpuin ng aking kidlat, kung hindi, kahit na umabot ako sa peak late 10th Order Ancient God Realm, hindi ko pa rin masisira ang formation. Kulat na bulalas ni Huang Xiaolong. Ngunit, kung ang bagay na nakatatak sa ibaba ay isang kayamanan ng Soul Tribe, imposibleng hindi nila malaman. Bakit hindi sila nagpadala ng sinuman para hanapin ito? Umiling ang maliit na baka, sino ang nakakaalam, baka iniisip nila na walang makakasira sa forma sayon dito. Tumango si Huang Xiaolong, posibleng iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipad silang dalawa mula sa Shredding Wind Mountain patungo sa pangunahing isla ng Soul Tribe. Pagkalipas ng 5 araw, lumitaw si Huang Xiaolong at ang maliit na baka sa Soul City sa pangunahing isla. Nakahanap si Huang Xiaolong ng isang inat na natili sa lungsod habang naghahanap ng impormasyon na may kaugnayan sa treasury ng Soul Tribe. Bukod doon, naabsorb din niya ang enerhiya sa loob ng isang Ancient God Realm Godhead. Pagkatapos ng isang buwan ng pagtatanong, natukoy niya na ang treasury ay nasa likod ng bundok ng Soul City, na protektado ng isang sinaunang Grand Formation at binabantayan ng 6 na matandang halimaw araw-araw. Pagkamat hindi alam ni Huang Xiaolong ang kabuuang lakas ng 6 na tagapag-alaga na iyon, tinansya niya na dapat silang nasa mid-level na Ancient God Realm at mas mataas. Sa makatuwid, ang kanyang unang pag-iisip ng pagpasok sa loob na umaasa sa malupit na lakas ay hindi makatotohanan. Gayunpaman, nalaman ni Huang Xiaolong na mayroong 2 susi na maaaring magbukas ng treasury. Ang isa sa mga susi ay nasa kamay ng kasalukuyang Soul Tribe Chieftain habang ang isa naman ay hawak ng kanyang anak. Anak ng pinuno. Kaya napagpasyahan ni Huang Xiaolong ang kanyang target at nagplanong humanap ng pagkakataong hanapin ang tirahan ng anak ng Chieftain. Maaaring hindi siya magdala ng isang mahalagang bagay tulad ng susi ng kaba ng bayan sa lahat ng oras, na nangangahulugang may posibilidad na maitago ang susi sa isang lugar sa kanyang tirahan. Siyempre, hula lang ito ni Huang Xiaolong. At muli, kahit na mayroon lamang isang maliit na pagkakataon, nagpasya siyang kunin ang panganib na ito. At ito ay medyo isang panganib. Ang tirahan ng Chieftain Son ay mahigpit na binabantayan, si Huang Xiaolong ay kailangang maghanda ng maaga. Sa ibabaw ng dagat na hindi kalayuan sa pangunahing isla, pinaayos ni Huang Xiaolong ang maliit na baka ng Chaos Braid Divine Formation. Kung siya ay hindi pinalad na matuklasan ng ilang mga eksperto sa Soul Tribe, maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng Divine Formation na ito upang pansamantalang maantala ang mga ito. Nang nasa lugar na ang lahat ng paghahanda, nagpasya siyang kumilos pagkaraan ng 3 araw. Sa isang madilim at mahangin na gabi, isang itim na anino ang gumagalaw sa mga anino na parang sumanib sa dilim ng gabi, iniiwasan ang mga patong-patong ng mga bantay ng Soul Tribe na lumulutang sa tirahan ng Chieftain Son. Pagdating sa loob ng tirahan, dumiretso si Huang Xiaolong sa hilagang patio. Ayon sa kanyang mga natuklasan, ang anak ng Chieftain ay nakatira sa hilagang patio, sa makatuwid ang susi ng kaba ng bayan ay malamang na naroon din. Ang batang Panginoon ay pumunta sa extraterritorial Devil Battlefield noong nakaraan at natagpuan ang 2 sinaunang cloud-devouring divine beast na bangkay. Narinig ko na ang 2 bangkay ay mayroong kahit 4th Order Ancient God Realm na lakas noong sila ay nabubuhay pa. Ika-4 na utos ng sinaunang Diyos Realm Cloud na lumalamon sa mga bangkay ng divine beast. Magkano ang maaari nilang makuha sa isang auction? Ilang bilyon, marahil. Narinig ko na ang Young Lord ay nag-eeksperimento sa ilang mga diskarte sa pagkontrol ng bangkay, sa palagay ko ay plano niyang gawing undead mount ang 2 cloud-devouring divine beasts. Kung ito ay matagumpay, ang lakas ng labanan ng 2 4th Order Ancient God Realm undead mounts ay dapat na nakagugulat. O tama, pinabalik din ng Young Lord ang isang babae na nakuha mula sa extraterritorial Devil Battlefield. Babae. Anong babae? Na hindi ko alam ang detalye.
Ang punto ay, siya ay isang tunay na kagandahan. May nagsasabi na siya ay isang disipulo ng Fortune Mainland's Fortune Gate at medyo may katayuan. Siya ay nakakulong sa secret chamber sa likod bahay. Kararating lang ni Huang Xiaolong sa hilagang patio nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang gwardya sa pasukan. Ikaapat na utos ng sinaunang Diyos Realm Cloud na lumalamon sa mga bangkay ng Divine Beast. Isang babaeng disipulo ng Fortune Gate. Bumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong nang marinig ang mga salitang ito. Nakahanap talaga ang Young Lord ng Soul Tribe ng dalawang Fourth Order Ancient God Corpses, isa talaga itong magandang balita Ang tinatawag na corpse controlling method na pinag-eksperimentuhan ng Young Lord ay ang pinakamababang antas lamang ng mga sinaunang pamamaraan ng puti. Kahit na nagtagumpay siya sa pagpino sa dalawang bangkay ng hayop, halos hindi nila mapanatili ang isang bahagi ng kanilang orihinal na kapangyarihan sa labanan. Kung ginamit ni Huang Xiaolong ang Grand Mist Parasite Medium na ibinigay sa kanya ng maliit na baka para dalisayan ang dalawang bangkay, maaari nilang mapanatili ang hindi bababa sa 60% ng kanilang lakas. Iyon ay isang agwat ng langit at lupa. Pinakalma ni Huang Xiaolong ang kanyang nasa sabik na puso, pina-survey ni Huang Xiaolong si Exido sa paligid gamit ang kanyang banal na kahulugan upang matiyak na walang master ng Ancient God Realm sa paligid bago siya sumilip sa likod ng dalawang gwardya. Ang dalawang gwardiya ng Soul Tribe ay masigasig na pinag-uusapan ng babaeng ibinalik ng kanilang Young Lord nang magdilim ang kanilang paningin nang mawalan sila ng malay. Mabilis na inayos ni Huang Xiaolong ang isang simpleng hadlang sa ibabaw nila. Inabot niya ang kamay niya at hinaila ang isa sa mga guard. Pagkatapos ng mabilis na paghahanap sa kanyang mga alaala, dalawang hiwa ng apoy ang bumaril mula sa mga daliri ni Huang Xiaolong na nagsunog sa dalawang bangkay hanggang sa abo. Mula sa alaala ng dalawang gwardya, nalaman ni Huang Xiaolong na ang dalawang bangkay ng hayop ng Ancient God Realm ay itinago sa lihim na silid sa ibaba ng hilagang patio, kung saan nakakulong din ang Fortune Gate na babaeng disipulo. Kung tungkol sa pangunahing layunin ni Huang Xiaolong, ang susi ng kaban ng bayan, ni isa man sa mga gwardya ay walang alam, ngunit maaaring ito ay nasa isang lugar din sa silid sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang buong hilagang patio ay natatakpan ng mga pormasayon at mga hadlang, kung siya ay hindi sinasadyang makapasok sa alinman sa mga ito ay magpapaalala sa mga nakapaligid na eksperto. Para sa kapakanan ng kaligtasan, pinakawalan ni Huang Xiaolong ang maliit na baka mula sa Sumi Temple at sinira nito ang lahat ng pormasayon at mga hadlang. Pagkalabas ng maliit na baka, kumidlat ang mga mata nito, na agad na nililinis ang lahat ng pormasayon sa kanilang landas habang ito ay nananangis. Ano ba, ang patio na ito ay may 13 divine formation na tumatakip dito, 7 sa kanila ay mga pormasayon ng pag-atake habang ang natitirang 6 ay nagtatanggol ng mga pormasayon. Higit pa riyan, lahat ng mga ito ay sinaunang divine formation, sapat na upang patayin ang sino mang walang ingat na mababang antas ng Ancient God Realm Master na pumapasok. Gayunpaman, sa akin dito, hindi sila problema. Sa sinabi nito, ang maliliit na guhit ng kidlat ay kumalusko sa paligid ng mga ginintoang sungay ng maliit na baka, na naging sanhi ng mga misteryosong simbolo ng kidlat sa mga ito upang lumipad at bumuo ng isang diagram ng kidlat. Ang diagram ng kidlat ay lumawak sa himpapawid na sumasakop sa buong patio. Ang lahat ng mga pormasayon sa paligid ay nag-alon-alon at naging maliit na liwanag sa ilalim ng diagram ng kidlat. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, nawala ang diagram ng kidlat na iniwan ang maliit na baka na humihingal ng husto. Xiao Niyo, okay ka lang? Tanong ni Huang Xiaolong. Umiling ang maliit na baka, wala iyon. Tumango si Huang Xiaolong, alam niyang hindi ito ang oras para magsalita tungkol dito. Agad siyang lumipad papunta sa looban, dumiretso sa underground secret chamber. Ang pinto sa lihim na silid ay nasa dingding sa likod ng patio. Hindi nagtagal ay tumayo si Huang Xiaolong sa harap ng dingding. Maghintay. Nang akmang hahawakan ni Huang Xiaolong ang dingding gamit ang kanyang mga kamay, bigla siyang pinigilan ng maliit na baka. Pagkatapos ay iniluwa nito ang isang bola ng apoy ng kidlat na bumabalot sa buong dingding, na naging sanhi ng isang Maybird na usok na agad na lumulutang palabas mula sa dingding na nagbuga ng mabahong amoy.
tawag, i-prick, i-click, i-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.